Grabe naman ang gumawa sa kanya niyan. Sobrang brutal, no? Ang dami niyang sugat, oh. Tapos, tingnan niyo yung leeg niya. May butas. Parang grinipuan siya sa leeg. Hawak ko na sa leeg ang lolo mo. Sunod-sunuran na siya sa akin ngayon. Ipakita ko lang sa kanya ang perlas ng silangan, magiging parang asong takam na siya. Sinabi ko na nga ba eh. Tulog lang ang anting-anting ko kanina. Ngayong gising na ang diwa niya. Ikaw naman ang matutulog ng habang buhay. Hindi ako patataig sa'yo! Lo, gising! Gising! Simbang gabi na, oh. Ano ba kayo? Di ba kayo magsisimba? Para lang sa mga taong maraming kasalanan ng pagsisimba. Hayaan mo sila. Matutulog lang muna ako. Hindi po ba kayo kakarmahin sa sinasabi niyong yan? Bakit naman ako kakarmahin? Wala naman akong ginagawang masama. Doon ka na nga muna. Inaantok pa ako Magsimba ka na, Lo. Maya naman kayo. Kilala ka dito sa atin tapos malalaman nila na hindi ka pala malapit sa Diyos. Ano bang hindi malapit sa Diyos? Baka hindi lang nila alam. Madalas kong nakakausap ang Diyos sa panaginip ko. Kaya hindi na rin mahalaga ang magsimba pa. Sige na, kayo na lang. Masaya na akong matulog dito. Total, kayo naman marami kayong kasalanan Bahala nga kayo sa buhay nyo. Mabawasan sana na isang buwan ang natitira mong oras. Aba, sira ulo ka. Biro lang, Lo. Ito naman, O sige na, maghahanda na ako. Baka mahuli pa ako sa mise. Hindi na nagsayang pa ng oras si Sebastian. Agad-agad na rin siyang kumilos. Kahit na malamig ang simoy ng hangin sa labas, ay naligo pa rin siya sa pusuhan. Matapos yun, lumabas na rin siya at hindi na nagpaalam pa sa kanyang lolo. Habang naglalakad, natanaw niya ang kanyang kaibigan na si Bekbek. Nakatalikod dito sa kanya kaya naisipan niyang pagdiskitahan ito. Nang tapikin niya yon ng malakas sa balikat, ay nagawa niya pang tumawa. Pero nang humarap sa kanya ang lalaki ay nagulat siya. Hindi pala si Bekbek ang lalaking yon. Nakatingin sa kanya ng masama ang lalaki. Para bang anumang oras ay babalyahin siya nito. Ay, naku, pasensya na. Akala ko kasi yung kaibigan ko pasensya no sige o. Ilang minuto lang din naman ay nakarating na rin siya sa simbahan. Kakaunti pa lang ang tao kahit malapit na magsimula ang misa. Pagtingin niya sa gilid, sa wakas ay nakita na niya ang kanyang kaibigan na si Bekbek. Nilapitan niya ito at agad din naman itong nakapag-appear sa kanya. O pre, buti naman nagsimba ka. Pero nasaan si Mang Nolan? Unang simbang gabi ngayon Bakit hindi siya kasama? Huwag ka nalang maingay sa iba Pero kasi tinatamad si Lolo. Tinatamad? Pagkakarinig ko kanina, kailangan siya sa misi. Magbibigay daw siya ng mensahe sa mga kababayan natin. Ha? Wala naman siyang sinabing ganyan sa akin Aba, ewan ko. Narinig ko lang naman kanina. Ay, pasaway talaga si Lolo. Porque sikat lang akala mo kung sino nang pwedeng maging importante. Pre, siya nga pala. Baka magsimula itong misa. Nabalitaan mo ba yung tungkol dun sa nagwawalang lalaki kagabi? Si Tanoy? Di ba nakulong na yon? Hindi. Nakapagpiansa raw. Hindi naman kasi mabigat yung reklamo sa kanya At saka, may perang pampiyansa. Malakas ang loob kasi, di ba, mayaman ng tatay nun sa kabilang baryo. Ano naman ngayon na meron? Wala naman. Sinabi ko lang. Kasi, nakakabahala Baka mamaya, kung sino-sino lang yung pagtripan niya rito sa atin. Speaking of sira ulo, ayan na si Tanoy. Akalain mo yun, May balak palang magsimba ang demonyo. Napatingin lahat ng taong nandun. Baka sa mukha ng mga residente ang pagkabahala. Ang lalaking si Tanoy kasi
ay madalas na gumagawa ng kaguluhan sa kanilang baryo. Pero dahil may mga koneksyon ito, walang sino mang makasaway dito. Kahit ang matandang antingero na si Mang Nolan, hindi rin umubra. Kaya nung mga sandaling yon, bigla na namang nabahala ang lahat. Mukhang gagawa na naman ng gulo rito. Tingnan mo mukha oh. Nagulat na lamang ang lahat nang biglang maglabas ng baril si Tanoy. Gegewang-gewang pa itong pumasok sa loob ng simbahan at kung sino-sino na lang din ang tinutukan. Nang mapunta kay Sebastian ang direksyon ng baril. Oh, Tanoy! Huwag ako! Wala akong kasalanan sa'yo ha! Ibaba mo yan! Nakikita ka ng Panginoon no? Natawa na lang ng malakas si Tanoy. Tila wala ito sa tamang kaisipan dahil sa kalasingan at pagiging sabog sa pinagbabawal na gamot. Nanginginig na rin sa takot ang binata. Hindi na rin ito alam ang gagawin. Kung sakali mang tumakbo siya palabas ay nababahala siya na baka bigla naman siyang barilin. Kung kakausapin naman niya ay baka mas lalo lang yung maudyukan. Napapalunok na lamang siya ng laway dahil sa kaba. Hindi magandang biro yan, Tanoy ha? Masama yan! Ibaba mo yan! Pero sa halip na pakinggan siya nito, ay tinuwanan lang siya ng lalaki. Para itong nabubuang. Marahan siyang lumapit kay Tanoy sa pagbabakasakaling makumbinsi itong ibaba ang baril. Pero mas lalo pang itinutok sa kanya ang armas na naging dahilan para tuluyan ng manigas sa kinatatayuan ng binata. Tanoy, ibaba mo yan. Hindi maganda yung gagawin mo. Napalingon silang lahat sa pintuan nang dumating ang matandang antingero. Sumimangot ang lalaking si Tanoy. Galit na galit nitong nilapitan ng matandang antingero. Bigla na lamang itong nagpaputok ng baril. Kasunod ng putok ay ang pagtakbuhan ng mga tao. Pati na rin ang biglang pagbagsak ni Mang Nolan. Lo! Maging ang sabog na si Tanoy ay natigilan din. Tila hindi rin ito inaasahan ang ginawa ng sarili. Pero laking gulat na lamang nila nang biglang bumangon ang matandang antingero. Nakangisi ito at tila nagyayabang na pinagpagang kanyang damit. Hindi ako magiging sikat at gwapong antingero. Kung sa bala lamang ng baril ng binatang walang kwenta ay mamamatay. Tanoy, matagal na ako nagtitimpi sa mga ginagawa mong kakulitan at kasamaan dito sa baryo natin ha. Ngayon, tutuldukan na natin ang pagiging maligalig mo. Lo, papaslagin niyo po ba siya? Ay, hindi naman. Tuturuan ko lang siya ng leksyon. Mabilis na lumapit si Mang Nolan kay Tanoy. Babarilin pa nga sana siya nito. Pero dahil sa pagiging antingero, walang nagawa ang hawak na armas ng lalaki. Madali yung naagaw ni Mang Nolan. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ng lalaki at inikot-ikot. Napaaray na lamang si Tanoy. Hindi nagtagal, naidapa na ni Mang Nolan si Tanoy. Nagpalakpakan naman ng mga taong nasa simbahan. Nakahinga na lamang ng maluwag ang lalaking si Sebastian. Buong akala niya ay mawawalan na siya ng lolo. Dahil sa ginawa ni Mang Nolan, naging mabango na naman ang pangalan nito sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Parang maiihina sa kilig ang mga kadalagahan. Ang matatandang babae naman ay parang aatakin sa puso sa sobrang kilig. Mga kalugar, igapos yung isang ito at isuko sa kinauukulan. Bilang isang magiting na antingero ng ating baryo, hindi ko hahayaan na may kasamaan na mamamayani sa ating bayang Sinilangan. Abang narito ako, hindi kayo mapapahamak. Napapakamot na lamang sa ulo si Sebastian ng mga sandaling yon. Maatake na naman kasi ang pagiging mayabang ng kanyang lolo. Pero kahit na papaano ay masaya naman siya para sa kanyang lolo. Dahil din naman kasi sa kasikatan na matanda ay naisasalba nila ang kanilang pang-araw-araw. Matapos ang eksenang yon ay kinuha na rin ng mga tanod ang lalaking si Tanoy. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, malapad lang ang ngiti ni Mang Nolan. Kakaiba talaga karakas ng lolo mo no? Tingnan mo naman pre, kilig na kilig sa kanya yung mga babae. At parang puputok na yata ang pantog ng mga yan Ewan ko ba?
Minsan nga, iniisip ko na baka may ginagamit si Lolo na gayuma sa mga babae. Kasi kung ako yung babae, hindi ko magugustuhan si Lolo eh. Hindi naman di siya gwapo. Ang sabihin mo, inggit ka lang kasi mas marami pang chicks si Mang Nolan kaysa sa'yo. Bakit naman ako maiinggit eh? Gwapo ako kaysa sa kanya, no? Yun na nga eh, mas gwapo ka pero walang napansin sa'yo. Ay nako, kaibigan ba talaga kita? O magsisimula na ang misa oh. Hanep, parang wala lang nangyari ah. Hindi nagtagal, dumating na rin ang pari at ang ilan pang miyembro ng simbahan. Hindi na pinagtuunan ang ginawa ni Tanoy. Walang nakapigil sa unang simbang gabi. Habang nasa kalagitnaan ng misa, narinig niyang tinatawag na ng pari ang kanyang lolo. Pero hindi yun lumapit sa harapan. Sa pag-aakalang nasa labas lang ang antingero, lumabas sandali si Sebastian para hanapin ang lolo niya. Sinilip niya ang madidilim na parte ng paligid ng simbahan. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang matandang si Nolan na may kaharutan na babae. Agad niya yung nilapitan. Nagmamadali namang makalis ang babae na tila ba nahihiya. Ang bira naman kayo. Kanina pa kayo hinahanap ni Father tapos nakikipaglampungan lang pala kayo rito. Ikaw ang pagbihira. Sinira mo yung moment ko eh. Nandun na eh. Hindi po ba kayo nahihiya? Nasa simbahan kayo tapos gumaganyan kayo? Ay, nasa labas ako ng simbahan para lang sa kaalaman mo. Pumasok na kayo sa loob, tinatawag na kayo. Kayo na magsasalita doon, no? Hindi pwede. Ho? Anong hindi pwede? Tinatawag ka na nga ni Father Erning. Basta, ayoko. Gagamitin niya lang naman ako eh. Ang maigi pa, umuwi ka na lang sa bahay at matulog. Hindi ako papasok sa simbahan na yan kung si Erning ang pare. Ibalik niyo si Pablo at saka ako magsisimba. Lumipat na nga po ng simbahan si Father Pablo. Kulit niyo naman, Lu eh. Hindi na nagpapilit pa ang matandang si Nolan. Sumakit na ang ulo ni Sebastian pero hindi niya nakumbinsi ang kanyang lolo. Bumalik na lamang siya sa loob. Makalipas lang ang 10 minuto, natapos na rin ang misa. Dumiretso na agad siya ng uwi. Sasapit na ang liwanag noong mga sandaling yon. Inabutan niya ang kanyang lolo na abala sa pagbabasa ng isang lumang libro. Seryosong matanda. Pero nilapitan niya ito at binigyan ng pagkain na nabili sa harapan ng simbahan. Oh, ano na naman yung binabasa niyo, Lo? Mga kaalaman na patungkol sa mga mababangis na nilalang. Ho? Mababangis na nilalang? Kagaya ng alin? Kagaya na lamang ng aswang. Natameme na naman ng lalaking si Sebastian nang marinig ang sinabi ng matanda. Naalala na naman niya kasi ang isang pangyayari na hindi niya sinasabi sa kanyang lolo. Naramdaman na lamang niya ang pagtindigan ng kanyang balahibo. Ganun na ganun ang kanyang pakiramdam nung unang beses na makakita siya ng aswang sa kagubatan. Hoy, sabi ko, timpla mo ako ng kape. Tulala ka na naman dyan. Ano na naman bang napasok sa kukote mo, ha? Wala ho. Inaantok lang ho ako. Ay, sige na. Timpla mo na muna ako ng kape. Agad namang nagtungo ang binata sa kanilang maliit na kusina sa labas ng bahay. Iniisip pa rin talaga niya ang babaeng nilalang na pangit ang mukha. Yun ang nilalang na nakita niyang lumala pa ng buhay na baka. Napapailing na lamang si Sebastian dahil gusto na niyang alisin sa isipan niya yon. Pero kahit na anong gawin niya, hindi niya naman mabura-bura. Wala siyang lakas ng loob na sabihin yon sa kanyang lolo. Bilang apo kasi, ayaw din naman niyang makaharap ng kanyang lolo ang mga ganoong klase ng nilalang. Masyado siyang nag-aalala sa kapakanan na matanda. Kahit na may mga napatumba na rin naman itong mga aswang na maraming taon na ang nakalilipas. Bisit ka! Bakit nag-alak ng kaping ka? Napakamot na lamang sa ulo ang binata nang mapagtanto
na asin pala ang nailagay niya sa kape sa halip na asukal. Tumakbo na lamang si Sebastian sa labas nang makitang humaawak na ng pamalo ang matandang si Nolan. Visit ka talaga sa buhay ko no? Malang-mana ka sa tatay mo sinaulo! Kinabek-bek mo muna ako, Lo. Kape ka na lang dyan. Buang! Nagmamadali na lamang na naglakad si Sebastian. Natatawa na lamang siya sa nangyari. Hindi lang kasi yun ang unang beses na natimpla niya ng maalat na kape ang kanyang lolo. Habang naglalakad, narinig na naman niya ang ilang dalaga sa gilid na pinag-uusapan ng kanyang lolo Nolan. Napapangisi na lang siya dahil doon. Pambihira. Kilig na kilig talaga sila kay lolo ah. Lakas ng sex appeal ni lolo kahit kulubot na. Napatigil siya sa kanyang paglalakad nang makita niya ang lalaking si Cardo. Isa itong tindero ng taho. Kada umaga ay dumadaan yun sa kanilang baryo. Naisipan niyang bumili para sana yun na lang ang kanyang agahan. Paglapit niya, ngumiti agad sa kanya si Cardo na parabang matagal na silang magkakilala. Naku, taho, wala na, ubus na. Ay, ganun? Sayang naman. Gusto ko pa naman sanang bumili. Malakas kasi talaga ang bintahan ngayon lalo na't simula na ng simbang gabi. Sige, nasusunod na lang. Ay, sandali. Oh, bakit? Lolo mo yung magiting na antingero, di ba? Magiting na, babaerong antingero pa. Ano, paano mo siya nakilala? Kung pwede lang, iabot mo ito sa kanya. Isang kapirasong papel ang nilabas ng lalaking yun mula sa bulsa. Hindi na muna binasan ni Sebastian kung ano ang nakasulat doon. Pero napapaisip siya ng mga sandaling yon. Oh, para saan to? Nautusan lang akong ipabigay yan. Ibigay mo sana sa kanya ng mas maaga. Kailangan niyang mabasa ang nakalagay dyan O sige, maraming salamat Naglakad na ang lalaking si Cardo na bitbitang wala ng laman na lalagyan ng taho. Sa halip na puntahan ng kaibigang si Bekbek, nagmamadali na lamang siyang bumalik na kanilang bahay. Pero habang naglalakad, sinubukan niyang alamin ang nakalagay sa papel. Nagsalubong ang kanyang kilay nang mapansin na wala namang nakasulat doon. Sa likod ay blanco rin, kaya hindi niya malaman kung seryoso ba ang lalaking si Cardo o hindi. Sa isip-isip niya, baka pinagtitripan lang siya na magtataho. Sira ulo yun Ano namang meron dito? Itatapon na sana niyang papel sa basurahan, pero hindi niya alam kung bakit parang merong pumipigil sa kanya. Hindi niya alam kung bakit parang tingin niya kailangan niya munang ibigay yon sa kanyang lolo. Kaya naman nagmamadali na siyang makauwi. Inabutan niya pa rin ang matandang nagbabasa ng libro. Agad niyang nilapag ang papel sa lamesa. Ano ito? Papel, malamang. Para saan ang papel at bakit mo ako binibigyan nito? Kilala mo yung nagtitinda ng taho? Naglalako dito sa atin palagi. Siya ang nagpabigay niyan. Nautusan lang daw siya Yung nagtitinda ng taho? Opo. Sino yan? Hindi mo naman pala kilala Tingnan mo na lang yung papel na yan. Binasa ko kasi wala namang nakasulat. Nang buklatin na ng matandang lalaki ang papel, nakita ni Sebastian na nagsalubong ang kilay nito. Narinig din niyang nagsalita na rin yun ng mahina. Teka, may nababasa po ba kayo dyan? Nakita ko, blanco yan Yan damo yung tricycle. Ipagmaneho mo ako, dali. Po, saan naman po tayo pupunta? Huwag ka na magtanong. Sa daan ko na sasabihin. Emergency to. Gulong-gulo ang utak ng binatang si Sebastian noon. Hindi niya kasi malaman kung anong nakalagay sa papel wala namang nakasulat doon. Pero kahit na ganon ay sinunod pa rin niya ang kanyang lolo. Pinaandar niya ang tricycle. Madali silang umalis sa kanilang baryo.
Makalipas lang ang ilang minuto, narating na rin nila ang kabilang baryo. Nagmamadali ang matandang si Nolan pagkababa pa lang ng tricycle. Narating nila ang isang bahay na may malawak na bakuran. Inabutan nilang naroon si Cardo. Nakaupo sa gilid at nakayuko. Nasaan na si Moros? Huli na kayo. Wala na siya. Anong huli na ako sinasabi mo? Na maalam na siya, Mang Nolan. Wala na si Lolo. Nang marinig ni Mang Nolan ng sinabing yon ng magtatahong si Cardo, bumakas ang lungkot sa mukha ng matandang lalaki. Pagpasok niya sa loob ng bahay, inabutan niya ang isa pang matandang lalaki na nakahiga na mapayapa sa papag nito. May ngiti sa mukha ang matandang si Moros. Para bang masaya nitong iniwan ang realidad. Bago nawala si Lolo, nasabi niya sa akin na masaya siya kasi alam niyang nandiyan kayo, Mang Nolan. Iniwan niya ang mundong ito ng may ngiti sa labi. Bakas naman sa mukha niya oh. Hindi naman makapagsalita si Sebastian noong mga sandaling yon. Nawiwindang siya sa mga nangyayari. Pero nakaramdam din siya ng pag-aalala sa kanyang lolo. Napansin niya kasi na talagang apektadong matandang si Nolan sa pagkawala ng itinuturing nitong ama. Maya-maya pa, iniwan na muna nilang dalawa ni Cardo si Mang Nolan sa loob. Tumambay na muna silang dalawa sa bakuran habang nagkakape. Pwede mo bang bigyan ng linaw yung nangyayari? At kung ano yung ugnayan ng lolo ko sa lolo mo? Hindi kami close ng Lolo Muros ko. Tindero lang talaga ako ng taho. Pero nitong mga nakaraang araw, nalaman ko na may sakit siya. Kaya dito na muna ako tumira. Sa ilang araw ko nakasama siya, nalaman ko na si Mang Nolan at si Lolo ay may malalim palang pinagsamahan. Tinuturing na anak ng lolo ko ang lolo mo. At sabi niya sa akin, parang ama na rin ang turing sa kanya ni Mang Nolan. Lahat ng nalalaman ni Mang Nolan, nagmula raw kay Lolo Muros. Kasi sila ang magkasama noon eh. Ah, ganun pala. Bakit? Ilan taon na ba ang lolo mo? Nasa 87 na. Nasa 56 pa lang ang lolo ko. Hindi talaga malabo na turingan nila mag-ama. Sobrang tanda na ng lolo ko. Kaya tingin ko, kailangan na rin niya talagang magpahinga eh. Marami-rami naman na siyang nagawa para sa probinsyang ito. Pero ano? may nasabi siya sa akin. Ang sabi niya, kapag nawala siya, may posibilidad daw na bumalik ang kasamaan dito. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya eh. Ito talaga matatanda. Parang ang daming tinatago palagi, no? Pero nalulungkot din ako sa pagkawala ng lolo mo. Hindi ko talaga akalain na may koneksyon ng mga buhay natin. Palagi lang kitang nakikitang naglalako ng taho sa amin eh. Dati nga naisip ko na asset ka ng mga pulis eh. Bakit naman ako magiging asset ng mga pulis? Grabe ka naman sa akin. Di ba ganun naman sa mga palabas? Yung mga nagtitinda ng ice cream, yung magbabalot, magtataho, pati na nga rin yung nagbebenta ng dyaryo. Bigla-bigla na lang maglalabas ng baril kapag napatrobol na. Grabe naman yung imahinasyon mo, pampelikula. Pwede ka na maging direktor siguro ng isang pelikula eh. Hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya malabo mangyari yan. Pareho pala tayo. Hindi rin kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Lintik kasi mga aswang yan. Mga ano? Mga aswang? Oo, mga aswang. Sila ang dahilan kung bakit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Bakit? Anong nangyari? Anong connect? Nung high school ako, pinagpapapas lang nila yung mga guru namin na naiwan sa school para magbilang sa boto ng mga tao nung eleksyon. Nung namatay ang mga guru namin, halos lahat ng magulang natakot ang papasukin ng mga anak nila.
Sa lugar namin, yun lang ang pinakamalapit na paaralan eh. Kaya yun, huminto na muna ako. Tapos, nung nasubukan ko magtrabaho, hindi na ako nakabalik sa pag-aaral. Ang sarap kasing kumita eh. Pero nakakainis pa rin talaga. Mga visit na aswang na yun. Perwisyo. Nakakaawa yung mga teacher namin eh. Mga salot talaga sila. Pero nakakakilabot din. Oo, alam ko yung kinukwento mong yan. Nabalitaan ko yan noon sa isa sa mga kaibigan ko eh. Pero, tanong ko lang, anong nangyari sa mga aswang? Malamang, hindi naman sila nahuli. Ang sabi pa nga ng mga pulis noon, tao raw ang pumaslang sa mga teacher at principal namin. Hindi sila naniniwala na mga aswang ang dumali. Kasi naman, nung panahon na yun hindi pa naman talamak ang aswang. Parang yun yata yung unang kaso ng aswang sa probinsya natin. Kakatakot. Kung hindi sila nahuli noon, siguradong hanggang ngayon nabubuhay pa rin sila. Ang sabi nga sa akin ni Lolo nung nakaraan, buhay pa nga raw ang mga aswang. Naghihintay lang daw ang mga yun ng tamang pagkakataon. Kung sakaling bumalik sila at itong lugar na ito ang unang puntahan, anong gagawin mo? Malamang papatayin ko sila. Dahil sa kanila kay nagbago takbo ng buhay na karamihan sa amin Hindi ka natatakot? Bakit naman ako matatakot? Kung sabi sa akin ni Lolo, hindi naman uubra sa mga tao yung mga aswang-aswang na yan. Napatangon na lamang si Sebastian ng mga sandaling yon. Kahit na papaano, nawala ang kanyang pagkabahala sa sinabi ni Cardo. Bumuntong hininga na lamang si Sebastian, pero pilit na lang niyang inaalis sa kaisipan niya ang tungkol sa mga nilalang na yon. Nalalapit na kasi ang Kapaskuhan at gusto niya na sa okasyon na yon nakalaan ang kanyang atensyon. Maya-maya lang din ay lumabas na rin ang kanyang lolo. Sandaling kinausap nito si Cardo. Pagkatapos ay sumakay na rin sila sa tricycle at umuwi. Tahimik lang ang kanyang lolo ng mga sandaling yon. Kaya naman hindi na niya ito tinanong pa ng kung ano-ano. Hinayaan na lamang muna niyang mapag-isa si Mang Nolan. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nailibing na rin si Mang Muros. Ilang araw na lang din ay sasapit na ang Kapaskuhan. Damang-dama na ang diwa na Kapaskuhan sa kanilang baryo. Bawat bahay kasing madadaanan ay may kanya-kanya ng dekorasyon na makikita. Pre! Uy, Halika! Ha? Bakit? Tingnan mo itong binili ko, Maganda ba? Nagsusot ka na rin pala niyan? Oh, bakit? Hindi ba bagay? Bagay naman. Para kang nakabalot sa suman Ang sikip sa katawan mo. Para ka naman talagang sira, Kahit na kailan ka talaga. Ay, teka. Ano nga palang balita sa papasukan mong trabaho? Hindi ako natuloy, Bakit? Akala ko ba ayos na yun? Anong ayos na? Biglang nagsara yung factory. Ang chismis natakot daw sa aswang. Ewan ko ba kung sino na namang nagpauso ng kwentong aswang na yan. Matagal nang wala yung mga aswang Pati tuloy yung trabaho ko na sana, nawala pa. Aswang na naman. Na naman? Wala. Ano palang balak mo ngayon? Di ko nga alam Baka hintayin ko na lang muna sigurong matapos yung taon na ito. Ilang araw na lang din naman. Saka ako hahanap ng bagong trabaho. Ikaw? Ayun. Papasada pa rin ako. Hintayin ko lang maayos yung tricycle. May sira kasi ngayon Ay siya nga pala. Nakita ko na naman pala yung lolo mo kagabi Iba na naman ang kasamang babae. Ha? Iba na naman? Anong itsura? Matangkad. Kasing tangkad yata natin. Medyo morena. Pero sexy pre Ganda ng pagkakakurban niya. Basta, kakaiba. Mas maganda to kumpara sa mga babaeng nilandi ng lolo mo rito. Tingin ko nga hindi yung taga rito Kasi kung taga rito yun,
Hindi naman yun ganun kaganda. Parang sinabi mo na walang maganda rito sa atin. Mismo! Maraming salamat at sinabi mo sa akin to ha. Pagsasabihan ko na lang si Lolo. Baka kasi mamaya, minor de edad tong nilalandi na naman niya eh. Nakipag-apir na lamang ang binata sa kanyang kaibigan. Umuwi na muna siya sa bahay nila. At pagdating niya nga roon, nalingat lang siya ay nagdala na naman ng babae ang kanyang lolo. Napapakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Do, sino na naman ba tong babaeng to? Iba na naman to ah. Ay, siya nga pala si Marilag. Ganda, no? Marilag, eto nga pala yung apo ko. Baka meron kang kakilala eh. Ireto mo naman tong apo ko para hindi na mainit ang ulo palagi. Magandang hapon sa'yo. Ilang taon ka na ba, miss? 19 na ako. Ano ba kung ilang taon na tong lolo ko? Nasa 50 na yan. Bakit ka sumasama dyan? Kakaiba kasi ang datingan ng lolo mo eh. May hindi ako mapaliwanag na nararamdaman kapag kasama't kausap ko siya. Alam mo, miss, hibang ka lang. Umuwi ka na lang sa inyo at Dito siya magpapasko sa atin. Ho? Sa lahat ng babaeng nakilala ko, siya lang ang nakikita kong dapat kong seryosohin. Kaya sana, tanggapin mo rin siya gaya ng pagtanggap na ginawa ko sa kanya. Lo, anong naman ba to? Bakit bigla-bigla na lang kayong nagdidesisyon ng ganyan? Di nyo malang ako sinabihan muna. Hoy, bahay ko to. Kaya kahit na anong gusto kong gawin dito, ayos lang naman dahil ako may-ari. Ganun pala. Eh di, walang halaga ang boses ko dito dahil bahay mo to. Di naman sa ganun, apo. Ganun ang nais nyong iparating eh. Di sige, kung yan ang gusto nyo, kayong bahala. Basta, wag mo na rin akong pakikialaman sa mga bagay na gusto kong gawin ha. Sebastian, wala naman kami ginagawang masama ng lolo mo. Single naman ako. Single din naman ang lolo mo. Wala naman yan sa edad eh. Ano bang dahilan kung bakit ayaw mo sa aming dalawa? Isa lang naman ang dahilan kung bakit ayaw ko ng ganyang relasyon. Ayaw ko sa'yo. Hindi na nakapagsalita pa ang dalawa nang lumabas na ulit si Sebastian. Nababa na siya sa ginagawa ng kanyang lolo. Pakiramdam niya kasi, dinudungisan ng kanyang lolo ang mapayapa nilang bahay. Wala naman kasing problema para kay Sebastian na magmahal ulit si Mang Nolan. Ang iniisip lang talaga niya ay baka gamitin lang din siya ng babaeng yon. Ay, nako. May bago na naman palang miyembro ng pamilya ninyo. 4 na araw na lang, Pasko na. Mukhang kasama nyo talaga sa Noche Buena yung babaeng yun ah. Siya yung babaeng sinasabi mo sa akin kanina. Nakakabanas nga eh. Hindi man lang ako kinausap ni Lolo. Basta na lang niya patitirahin nyo sa bahay. Bakit ba ayaw mo? Maganda nga yun eh. May babae na sa bahay nyo para may tagagawa na ng mga gawaing bahay dun sa inyo. Sira ulo ka ba? Ganyan tingin mo sa mga babae? Gawing utusan? Hindi naman yan ang iniisip ko eh. Ayoko lang talaga na masaktan si Lolo. Kasi mukha namang hindi seryoso yung babae sa kanya. Alam yata ng babae na yun na mapera si Lolo kasi nga sikat siya dito sa atin at marami siyang natutulungan. Wala ka na talaga magagawa niyan, pre. Lolo mo naman talaga ang masusunod eh. Makisakay ka na lang sa trip niya. Iniisip ko nga din, paano kung makaapekto yung babaeng yun sa pagiging antingero ni Lolo. Basta, duda ako sa babaeng yun. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ng binata. Napapailing na lang din siya dahil sa pagkadismaya. Gabi na nang maisipan niyang bumalik na lang sa kanilang bahay. Inabutan niya ang kanyang lolo sa bakuran na naglalaga ng kung ano. Pagsilip niya sa loob, hindi niya nakita si Marilag. Buti naman, nakauwi ka na. Nagluluto na ako ng panghapunan natin. Nasaan yung babae mo? Di ba ayaw mo siya rito? Di pinauwi ko na. Pinauwi niyo? Seryoso ba kayo? Ano ka ba? Mas prioridad ko pa rin naman ikaw. At saka,
Sinabihan ko siya na magkita na lang kami palagi para kahit na hindi kami natuloy dito sa bahay, hindi niya naman ako mamibis. Lo, ano ba talagang meron sa inyo? Bakit ang daming babaeng nahuhumaling sa inyo? Ang tanda nyo na. Wala naman. Siguro yung karakas ko lang at yung kakaibang dating. Kailangan ba talaga meron kayong babae sa buhay? Titigil ko na nga sana yung ginagawa ko kaso nawala naman si Itay Muros. Para makalimot ako sa pagkawala niya, ito, nambababae na lang ako. Libangan lang ba? Ano na po bang balita? Saan? Di ba sabi niyo sa akin nung nakaraan, sasabihin niyo sa akin kung ano yung sinabi ni Mang Muros sa sulat? Hindi ko naman kasi nababasa eh. Wala naman ako nakikitang nakasulat doon. Ang sulat na binigay mo sa akin ay hindi mo talaga mababasa. May ritual kasing nilagay si Itay Muros doon. Natanging mga kagaya lang namin ang may kakayahang makabasa noon. Ano nga hong nakalagay doon? Ay, sige na nga. Sasabihin ko na sa'yo. Tungkol yun sa mga aswang. Ano po? Tungkol sa mga aswang? Bakit? Kalaban niyo ba talaga ang mga aswang, Lo? Noon, malakas na antingero si Itay Muros. Kinatatakutan siya. Pero nung magkasakit siya, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga aswang na magpakita sa mga baryo. Mabuti na lang ay may bagong henerasyon ng mga antingero. Kabilang na ako ron. Bago magretiro si Itay Muros sa pagiging antingero, gumawa siya ng malakas na ritual. Mga proteksyon na magpoprotekta sa bawat baryo kontra sa mga aswang. Dahil sa mga proteksyon na yon, hindi na nakakapasok ng baryo mga aswang. Pero ngayong wala na si Itay Muros, nawala na rin ang bisa ng mga proteksyon. Nangangamba kami na maaari nang mapasok ng mga aswang ang mga baryo. Makakapanggulo na sila ulit. Yung sulat na nakalagay sa blankong papel, naroon lahat ng mga dapat kong gawin para muli kong mabuhay ang proteksyon. Magagawa ko yun sa oras na kabilugan na ang buwan. Kailangan nyo akong tulungan sa bagay na yon. Ibig niyong sabihin, matagal na ninyong pinipigil ang mga aswang? At kaya sila nanahimik ng matagal na panahon, dahil sa mga proteksyon? Gano'n na nga. Naganap lang sila ng tamang pagkakataon para muling magparamdam at maisagawa ang mga plano nilang naudlot noon. Kung ganon, delikado pala ang buhay ninyo. Matagal na namang delikado ang buhay ko. Hindi lang halata dahil puro babae ang inaatupag ko. Lo, dapat talaga huwag ka muna mambabae. Kasi nadadamay lang yung babae mo sakaling puntirihin ka na rin ng mga aswang. Isa pa, makakagulo lang ang pambababae mo sa pagiging antingero mo. Alam mo, Apo, sa bagay may tama ka dyan. Pero ang sarap kasi kapag may babae ka kaya ayos lang Kaya ko namang ipagsabay. Tumawa lang na malakas sa matandang si Nolan. Napanganga na lamang si Sebastian sa pinapakita ng kanyang lolo. Seryoso na kasi ang kanilang usapan pero bigla na lang naging siraulo ang matanda. Pumasok na lamang si Sebastian sa loob ng bahay. Inayos na lamang niya ang dekorasyon sa loob. Napapangiti na lang siya dahil nalalapit na ang Kapaskuhan. Ang araw na kung saan pakiramdam niya ay nasa maayos na kalagayan ng lahat. Pero kinabukasan, nagulantang ang kanilang buong baryo nang pumutok ang isang nakakakilabot na balita. Lahat ng tao ay napapunta sa malawak na bakuran ng barangay. Ang maglolong Nolan at Sebastian ay tumungo rin doon. Nadatnan nilang wala ng buhay ang lalaking si Tanoy na nakatakip na lang ng dahon ng saging. Si Tanoy ang lalaking madalas na lang na nagwawala at naghahanap ng away sa kanilang lugar. Grabe naman ang gumawa sa kanya niyan. Sobrang brutal, lo. Ang dami niyang sugat, Tapos, tingnan niyo yung leeg niya. May butas. Parang grinipuan siya sa leeg. Nagsisimula na sila. Po? Anong nagsisimula? Yung mga aswang.
gumagawa na sila ng pagkilos para iparamdam ang kanilang presensya. Nagtindigan ng balahibo ni Sebastian sa sinabi ng kanyang lolo. Sa kanya lamang naintindihan kung ano ang dahilan kung bakit may butas sa leeg ang biktimang si Tanoy. Sa isip-isip niya, maaaring dun hinigop ng aswang ang dugo ng binata. Matapos makiusyoso, agad na umalis ng bahay si Mang Nolan. Nagpaalam ito na mayroong kakausapin na tao. Hindi naman na pinigilan ni Sebastian ang kanyang lolo dahil iniisip niya na kapwa nito ang tingero ang kakausapin. Mag-isa lamang nagsisibak ng kahoy ang binata sa kanilang bakuran nang dumating si Cardo. Hindi na yun nagpaalam. Diretso na yung pumasok sa kanilang bakuran. O Cardo, nagparamdam ka. Ilang araw kang walang tindang taho ah. Ano, kumusta? May inatsikaso lang akong ibang bagay. Ay, siya nga pala, si Mang Nolan, nandiyan ba? Naku, kaalis lang. Bakit? Biglang lumapit sa kanya si Cardo. Tumingin-tingin pa ito sa paligid. Halos magkalapit na ang mukha nilang dalawa, kaya nakaramdam ng pagkailang si Sebastian. Uy, Buwang, hahalikan mo ba ako? Para kang ano ah. Ay, pasensya na. Pero meron akong kailangang sabihin kay Mang Nolan eh. Pero dahil wala siya, sa'yo ko na lang sasabihin. Ano ba yung sasabihin mo? Pre, meron ako nakita mga aswang malapit lang sa baryo namin. Tingin ko, meron silang binabalak na masama. Pero hindi ko alam kung saan nila gagawin yun eh. Teka na. Nakakita ka talaga ng mga totoong aswang? Oo, nakita ko sila sa gubat. Hindi sila gaya ng mga nauna kong nakita noong nasa high school pa lang ako. Parang mga normal na tao lang sila eh. Kung normal na tao lang pala yung anyo nila, paano mo naman nalaman na mga aswang yun? Narinig ko kasi yung usapan nila. Nasabi nila na parang hihintayin lang daw nila ang hudyat ng pinunong aswang. Ano? Totoo yan ha? Oo nga. Kulit mo naman eh, paulit-ulit ka eh. Malay ko ba kung niloloko mo lang ako? Pre, kailangan natin mapigilan ng mga aswang. Ngayong naiintindihan ko na kung bakit sinasabi sa akin ni Lolo na balang araw kailangan ko matutong humawak ng itak o espada. Ito na pala yun. Magagamit ko na pala yun kapag nanggulo na yung mga aswang. Bakit? Lalabanan mo ba sila? Oo naman. Lalabanan ko mga salot na yun. Ipagiganti ko yung paaralan naming naging abandonado nang dahil sa kanya. Ipagiganti ko mga guro namin na namatay nang dahil sa mga siraulong aswang na yan. Palihim na humanga ang binatang si Sebastian sa katapangan na pinapakita sa kanya ni Cardo. Sa isip-isip niya, kailangan niya ring matuto kung anuman ang mga ginagawa ng kanyang lolo. Lumipas ang mga oras. Alanganing gabi na pero hindi pa rin nakakauwi ang kanyang lolo. Hindi na niya yon hinintay pa. Inisip niya na baka napasarap na naman ang kwentuhan nito sa kung sino. Kailangan ng matulog ni Sebastian dahil magsisimang gabi pa siya. Bandang 4:00 na madaling araw, nakabihis at nakahanda na siya. Maaga kasi siyang nagising. Kahit nakulang pa ang tulog, hindi siya nagdalawang isip na magsimba. Habang naglalakad siya patungo sa simbahan, nakita niya ang dalagang si Marilag. Inakala niya nakasama nito ang kanyang lolo. Kaya naman naisip niyang sundan ng babae. Mabilis siyang naglakad. Nakita niyang dalaga na lumiko sa isang kanto. Pagtingin niya roon, natanaw niya na may kinakausap na 2 lalaki si Marilag. Sinubukan niya pang lumapit para sana marinig kung ano ang pinag-uusapan ng mga yon. Kailangan makagawa kayo ng paraan kung paano natin siya makukuha. Nahihirapan akong dumiskarte eh. Ang daming sagabal. Siya lang ang tinik sa mga plano natin. Kaya kumilos na kayo. Abangan niyo kung saan siya dadaan. Lilitaw ako kapag kailangan natin siyang lituhin. Sa sinabi pa lang na yun ni Marilag, mas lalong nagkaroon ng pagdududa si Sebastian sa katauhan ng babae. Pakiramdam niya, may ginagawa yung hindi tama. Sinasabi ko na nga ba may kakaibang katauhan to .
Ano kayong tinatago ng babaeng ito? Nang makita niyang napalingon sa kinaroroonan niya ang mga yon, naisipan na rin niyang umalis doon bago pa siya makita. May bahid ng kaba nang dali-dali siyang naglakad palayo. Napahawak na lamang siya sa dibdib na makarating na rin siya sa harapan ng simbahan. Sa wakas, nakarating na rin ako. Kinabahan ako ron ha. Oy, saan ka kinabahan? Uy! Wisit ka. Kakagulat ka naman. Bigla-bigla ka nalang nalitaw dyan. Uy, yung bibig mo nga. Nasa harapan na tayo ng simbahan eh. Huwag ka magpanggap, no? Kunwaring banal to. Eh ano nga? Bakit ka kinakabahan? Wala ka na ron. Uy, sige. Ikaw, bahala ka. Natigilan ng kanilang sandaling pag-uusap nang mapadaan sa kanilang harapan ang pari na si Erning. Hindi pa yun nakasuot na pangpari, kaya hindi nila agad nakilala. Mga Ginoo, bakit ayaw niyo pang pumasok sa simbahan para makausap niyo yung Panginoon habang naghihintay na dumami ang mga tao? Sige po, maya-maya na rin po, papasok na rin naman po kami. Iho, ikaw ba si Sebastian, ang apo ni Nolan? Opo, ako nga po. Nagtatampo na ako sa lolo mo ha. Hindi kasi siya sumisipot sa mga imbitasyon ko. Gusto ko kasi sana siyang pagsalitain sa harapan ng ating mga kalugar. Baka naman po busy lang siya. Pero sigurado po ako, kapag hindi na siya abala, dadalo naman po siya. Ay nako, sana nga. Gusto ko lang kasing bigyan ng pansin ang ginagawa niyang kagitingan. Pinoprotektahan niya kasi ang baryong ito laban sa mga masasamang elemento. Huwag po kayong mag-alala, Father. Kapag nagkausap po kaming dalawa, sasabihan ko po talaga siya at kukumbinsihin ko. Ay nako, maraming salamat naman kung ganon. Tinapik na siya sa balikat ng paring si Erning. Ngumiti yun bago sila iwang dalawa. Alam mo, parang may kakaiba sa bagong pari natin eh, no? Paano kakaiba? Ewan ko rin. Basta, parang may ewan. Ewan ko nga sa'yo. Pumasok na lamang sila sa loob ng simbahan. Maya-maya pa ay nagsimula na rin ang misa. Naging payapa ang mga sandali hanggang sa matapos. Paglabas ni Sebastian, nakita niya ulit ang babaeng si Marilag na nanggaling sa gilid ng simbahan. Wala siyang ideya kung ano ang ginawa ng babaeng yun doon. At para bang hindi siya nito nakita dahil sa dumaan naman ito sa kanyang harapan. Nagduda ang binata. Sa pagkakaalam niya kasi, ang babaeng yun ay hindi naman talaga taga-baryo nila. Sinubukang sundan ni Sebastian ang babae, pero tila nararamdaman yata nito na nakabuntot siya. Bigla na lamang kasing lumiko sa isang iskinita si Marilag at naglaho na lamang na parang bula. Oh, saan kayo napunta yung isang yun? Napakamot na lamang sa ulo ang lalaking si Sebastian. Hindi na niya nahagila pa ang babae kaya minabuti na lamang niyang umuwi sa kanila. Pagdating niya sa bahay nila ay inabutan niya si Mang Nolan. Naguhugas na ito ng kanyang itak na nabahira ng dugo. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita yon. Natataranta itong lumapit sa kanyang lolo. Lo, sinong tinaga niyo? Buang! Hindi ho, seryoso ako sa tanong ko. Sinong tinaga niyo? At bakit may nilusob namin ng mga aswang sa isang kubo sa gubat ng Rosario? Napatay namin ang 2, pero marami pa rin ang nakatakas. Nakalaban niyo mga aswang? Teka, seryoso ba kayo? Sebastian, apo, mag-iingat ka tuwing aalis ka, ha? Hindi kita mababantayan palagi, kaya sana kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Bukas ng gabi aalis ako. Kasama ko si Cardo. Meron kaming pupuntahan ng mga kakilala namin. At meron din kaming ikukumpirma kung aswang ba o hindi. Si Cardo, kasama nyo? Lo, gusto ko rin sumama. Mapanganib. Dumito ka na lang sa bahay. Pero bakit sisige na?
Sumunod ka na lang sa akin. Komplikado ang lahat. Hindi na nakaalma pa ang binata. Sinunod na lamang niya ang sinabi ng kanyang lolo. Hanggang sa bago siya matulog, naiinggit pa rin siya kay Cardo dahil yun ang kasama ng kanyang lolo. Pero sa kabilang banda, pinapalagay na lang niya na mas mainam na ring hindi siya sumama. Nang sa ganun ay walang naging pabigat. Kinabukasan ng umaga, nagising na lamang si Sebastian dahil sa naririnig niyang tinig ng babae sa labas. Butit gising ka na. Halika, sabayan mo na kaming kumain. Bakit nandito na naman yan? Maganda umaga sa iyo, Sebastian. Tiningnan niya na maigi ang babae. Tinitigan niya yon sa mata. Mula nang makita niya yung may kausap na ibang lalaki, mas lalo talagang nag-iba ang tingin niya roon. Malakas talaga ang kanyang hinala na merong hindi sinasabi ang babae. Bagay na gusto niyang alamin. Hindi na lamang pinansin ni Sebastian si Marilag. Hindi na niya yon pinaalis. Naisip niyang mas maiging naroon ang babae para mas maobserbahan niya ang kilos nito. Sa mga sumunod na sandali, naging normal lang naman ang pakikitungo sa kanila ng babae. Kaya naman, tila naguguluhan ng binatang si Sebastian kung ano nga ba talaga ang gustong ipahiwatig ng babae. Bandang hapon, nagpaalam na rin si Marilag sa kanila. Tahimik lang ang binata pero ang totoo, binabalak na niyang sundan ng babae. Nang matanaw niyang medyo nakakalayo na yon, nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Sunundan nga niya si Marilag. Sa kakasunod niya, hindi na niya namalaya na unti-unti na pala siyang nakakalayo ng kanilang baryo. Sa kaya'y punta ng isang ito? Hindi ko alam. Uy, wisit ka. Bakit mo ko sinundan? Nakita kitang sinusundan mo si Marilag eh. Ikaw Buang. Nagdududa na kasi ako sa kanya eh. Kaya susundan ko siya para malaman kung anong tinatago niya. Tara, sundan na natin siya. Sasama ka talaga? Oo naman. Oh, nasan siya? Wisit ka kasi, nawala tuloy. Walang sinayang na sandali si Sebastian. Mabilis siyang naglakad para sundan si Marilag. Pero nang makarating na sila sa labas ng kanilang baryo, hindi na nila yun nakita pa. Tinapik na lamang ni Sebastian ng malakas ang kanyang kaibigan. Dismayado siya dahil kung hindi nawala ang paningin niya kay Marilag, ay baka nasundan pa rin nila yun. Wala na. Dapat kasi kung sinundan mo ko, hindi mo na sana pinaalam eh. Tingnan mo naman kasi nangyari oh. Nawala sa paningin ko. Paano ko malalaman ngayon kung saan siya nakatira? Ano ka ba naman? Ako pa sinisi mo. Ikaw tong hindi nakatingin eh. Ay naku, nakakainis ka talaga. Hindi mo pa ako maintindihan. Kaya itiko mo na lang yung bibig mo at baka mabatukan pa kita. Palis na sana ang dalawa ng mga sandaling yon nang biglang nakita nila si Marilag na nasa likuran nila. Laking pagtataka ni Sebastian kung papaanong napunta roon ang babae gayong alam nilang naiwan na sila rito. Sinusundan niyo ba akong dalawa? Ha? Bakit ka naman namin susundan? Hindi ko rin alam. Bakit niyo nga ba ako sinusundan? Malayo na ito sa baryo natin pero nandito pa rin kayo. Napaka-imposible naman yung direksyon na pupuntahan ko ang pupuntahan niyo rin. O bakit? Hindi ba pwedeng ganon? Hindi talaga pwede. Lalo na kung ang pupuntahan ko ang lugar ng mga aswang. Nang marinig ng dalawang sinabi ng dalaga, bumakas agad ang pangamba sa kanilang muka. Nakaramdam agad ng kakaiba ang dalawang binata. Tiningnan nila ng maigi ang mukha ni Marilag. Napansin nilang tila kakaiba na rin ang ngiti ng dalaga. Hindi na yun nakakaakit, kundi parang meron yung binabalak na hindi maganda. Marahang napatras ang magkaibigan. Tumingin-tingin sa kanilang paligid. Bakit hindi kayo makapagsalita? Natatakot na ba kayo? Uy, biro lang naman. Nagbibiro ka tungkol sa aswang? Baka mamaya maniwala kami niyan.
medyo weirdo ka pa naman. Paanong weirdo? Nakita kita nung nakaraan na galing sa gilid ng simbahan eh. Alauna na nun. Hindi ko alam kung anong ginawa mo ron. Pero ang nakapagtataka, nasa dilim ka pa nang galing. Sa likuran ng simbahan, di ba? Ang weirdo mo. Nakita rin kita dun. Anong ginagawa mo ron? Anong meron sa gilid ng simbahan at bakit punta ka ng punta ron? Gusto niyong malaman? Malamang. Kaya nga tinatanong ka eh. Buang din pala to eh oh. Bakit ba ganyan ang pakikitungo mo sa akin? Magiging asawa ko ng lolo mo kaya dapat maging mabuti ka rin sa akin. Ano? Magiging asawa? Nahihibang ka na ba? Hindi mangyayari yun. At hindi ako papayag. Hindi ko hayaan na mapangasawa ng lolo ko ang isang babaeng hindi malang namin nakilala ng lubusan. Wala ka na magagawa, Sebastian. Hawak ko na sa leeg ang lolo mo. Sunod-sunuran na siya sa akin ngayon. Ipakita ko lang sa kanya ang perlas ng silangan, magiging parang asong takam na siya. Sino ka ba talaga? Anong kailangan mo sa amin? Sa inyong dalawa wala. Sa lolo mo, meron. Kumuha na si Sebastian ng pamalo sa gilid. Nadampot niya ang palotsina na sa unang tingin pa lang ay batid na niyang mapuputol agad kapag ipinalo. Sige, subukan mo lumapit. Ipapalo ko to sa perlas ng silangan mo. Siguro ang una kong dapat gawin, burihin sa mundo ito ang humahadlang sa mga plano ko. Ang taong nakikialam sa relasyon naming dalawa ni Nolan. Sinasabi ko na nga ba eh, hindi ka dapat pinagkakatiwalaan eh. Bigla na lamang nagbago ang kulay ng mga mata ng dalaga. Bumaba ng bahagya ang kuko nito at nagkaroon ng mga nakaumbok na ugat sa bandang sentido nito at sa gilid ng mga mata. Sa puntong ito, kumpirmado na ng dalawa na ang babaeng kinakausap nila ay hindi talaga tao. Na ang babaeng minamahal ng kanyang lolo ay isa palang aswang. Isa kang aswang? Oo, isa akong aswang. At ngayon, buburahin ko na kayo sa mundong ito para wala nang pasira sa mga plano namin. Pre, anong gagawin natin? Ano pa? Takbo! Binato ni Sebastian sa muka ang babae ng hawak na palotsina. Tinamaan ang babaeng aswang sa mata kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na makatakas. Parang mauubusan na ng lupa ang dalawang binata habang tumatakbo sila. Wala na silang pakialam kung saan napatungo ang kanilang direksyon. Ang pinakamahalaga na lamang sa kanilang dalawa ay matakasan ng babaeng yun. Bilisan mo! Diyos ko ka, ang bagal-bagal mo! Maluwag kasi short ko, pre. Saglit lang, nalalaglag eh. Ano ba naman short to? Makalipas ang halos 5 minutong pagtakbo, napansin nila na parabang wala na ang humahabol sa kanila. Gumilid na muna sila para magpahinga. Hingal na hingal kasi sila at nahihirapan na rin makahinga. Masakit na rin ang mga paa nila. Pre, wala na yata. Dito na muna tayo. Magpahinga na muna tayo dito. Ang sakit na mga paa ko eh. Parang naninigas na rin ang daliri ko. Mas maganda kung aalis na kagad tayo. Paano kung maabutan nila tayo dito? Ang kulit mo. Di ba masakit na rin ang mga paa mo? Paano kung mas maabutan nila tayo kasi ang bagal na ng takbo natin? Ikalma mo muna yung itlog mo, no? Magpahinga muna tayo dito. Huwag ka nalang maingay. Nakakainis naman. Baka mapaano pa tayo dito eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi talaga normal ang babaeng yun eh. Unang kita ko pa lang sa kanya. Alam ko nang parang may tinatago siya. Saan ba kasi nakilala ng lolo mo yun? Maganda nga, pero aswang pala. Nakakatakot. Ewan ko ba kay lolo? Pinagtataka ko. Bakit parang hindi naman niya alam na aswang si Marilag? Magaling na antingero siya eh. Alam niya nga sana nung unang tingin pa lang kung nagsisinungaling ang isang tao. Pero si Marilag, hindi niya nabuko. Baka naman kasi may ginawa sa kanya si Marilag. Baka alam mo yon yung yung parang yung puro ka Anuhin kita dyan eh. Yung gayuma.
Oo, yun. Baka ginayuman niya lolo mo. Gayuma? Kaya ba ng aswang yun? Oo. Nakakagawa ng panggayuma mga aswang. Yan kasi, di ka kasi nagbabasa ng mga tungkol sa kanila eh. Kung nagayuma nga nila si Lolo, malaking problema to. Kaya pala hindi mo lang pinapakinggan ni Lolo yung opinyon ko. Kaya pala parang bulag na bulag siya. Ang problemahin natin ngayon kung paano tayo makakalis dito. Diyos ko, nandito na tayo sa hindi natin alam. Wala pang dumadaan na sasakyan. Bakit ba kung kailan kailangan natin ng masasakyan saka naman walang masakyan tong mga to? Kapag hindi naman natin kailangan, nagkalat lang sila. Ganito yung sa pelikula Parang sinasadya tong mga nangyayari sa atin. Nako, huwag ka na nga munang maingay. Nag-iisip ako Bumuntong nga ang binatang si Sebastian. Nang maramdaman nilang kaya na nila ulit tumakbo, saka na sila nakaisip na lumabas ulit. Pero hindi pa man sila nakakalayo, bigla na silang hinarang ng babaeng si Marilag. At sa pagkakataong yon ay mas nakakatakot na ang itsura ng babae. Naglalawa na ang tumutulo nitong laway. Mukha na talaga itong halimaw. Paano mo kami nasundan dito? Kahit na saan kayo magpunta, mahahanap at mahahanap ko ang amoy ninyo. Mas malala pa pala sa ilong ng aso yung ilong mo Hindi na kayo makakatakas ngayon. Pre, handa mo ang sarili mo O bakit? May magagawa pa ba tayo dyan? Akong bahala sa tukmol na yan. Hindi nagtagal, gumapang na palapit sa kanila si Marilag. Lakas loob na sinipa ni Sebastian ang mukha ni Marilag. Nang tamaan yon sa panga, ay agad yung nakaramdam ng hilo. Hindi nagsayang ng sandali si Sebastian. Nilapitan niya ulit ito at saka sinuntok ng malakas sa muka. Hindi pa nakontento ang binata. Kinurot niya sa singit ang babaeng aswang. Nang amuyin niya ang kanyang daliri, halos mahilo-hilo siya sa sobrang baho. Parang mas mabaho pa ito sa Baryo Fiesta na Bagoong. Hindi ka ba naguhugas ng singit mong aswang ka? Ang baho! Pwisit ka? Ginigigil mo talaga ako Ikaw na lang nakikiamoy, nagrereklamo ka pa. Takbo na! Karipos na naman ng takbo ang dalawang binata. Lumabas na sila sa kagubatan. Nasa kalsada na sila sa pagbabakasakali na may makakita sa kanila. Pero nung hapon na yon, tila hindi umaayon sa kanila ang panahon. Para bang kinakapitan sila ng kamalasan dahil kahit isang sasakyan ay walang lumilitaw. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, napansin nilang malapit nang sumapit ang kinagabihan. Unti-unti nang kumakagat ang kadiliman. Sandali! Sandali naman! Inihingal na ako Sandali, uy! Pahinga kaunti! Hindi tayo pwede magpahinga. Baka mabutan na niya tayo. Tambira naman Kanina, ikaw gusto magpahinga. Ngayon, ako ayaw mo. Ay naku, bahala ka dyan. Mauna na ako. Uy! Sandali naman! Kahit na masakit na ang mga paa, hinihingal at parang hindi pa rin makahinga, pinilit nilang makatakbo. Maya-maya pa, meron na rin silang narating na tindahan. Nakahinga sila ng maluwag dahil may mga tao roon. Nakahingi na lamang sila ng tubig. Mabuti na lang at mababait ang mga nasa karinderya. Pre, kung sabihin kaya natin sa kanila na inaabol tayo ng babaeng aswang. Tingin mo, maniniwala kaya ang mga yan? Baka mamaya iisipin pa ng mga yan na nababaliw tayo o may sira tayo sa ulo. Nasaan na ba tayo? Hindi ko na alam tong lugar na ito Sabi nung isa, malapit na to sa Baryo Rosario. Ngayon ko lang narinig ang baryong yun Sa pagkakaalala ko, yung baryong yun doon galing sila lolo kagabi. Pero sa gubat doon ng Rosario, may pinaslang silang aswang. Kung ganon, baka meron dito mga aswang, pre. Uy, shh! Huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo. Ano naman kung marinig tayo? Paano kung isa sa mga yan aswang? Di napukaw pa natin ang atensyon nila. Ay, oo nga sorry. Manahimik ka na nga lang muna dyan. Maghihintay tayo ng pwedeng mapakiusapan para makasakay tayo.
Bumuntong hininga na lamang si Sebastian, kahit na papaano ay nabawasan na rin ang kanyang kaba. Pero sa isip-isip niya ay kailangan niya makabalik sa bahay nila bago umalis ang lolo niya. Makalipas ang mahigit 1 oras, meron na ring dumaan na tricycle sa harapan. Nagmamadali silang lumapit doon. Mabuti na lamang ay may dala rin silang pera para madali nilang makumbinsi ang driver na ihatid sila. Nasa 20 minutong biyahe lang ang kanilang tinahak. Hindi nagtagal ay nakabalik na rin sila sa kanilang baryo. Pasado 7:00 na noon, kaya nagmamadali na siyang makauwi sa kanila. Pagdating nila sa bakuran, inabutan niya si Mang Nolan at si Cardo na papaalis pa lang. Oh, saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinihintay ah. Pre, parang dami niyang pinagdaanan ah. Ang dumi ng paa niyo oh. Lo, may kailangan kayong malaman tungkol kay Marilag. Ay, ano na naman ba yan? Sinundan namin kanina si Marilag, Lo. Nalaman namin na aswang siya. Tapos? Anong audit? Anong o tapos? Ano pang nalaman mo? Bakit parang hindi ka man lang nagulat, Lo? Alam mo ba kung anong pinagdaanan namin para lang makatakas sa babaeng yon? Ang dami namin nilagpasan na puno sa gubat. Nakatapak pa kami ng kung ano-ano pero tiniis namin para lang makabalik at masabi to sa'yo. Tapos, ganyan lang ang reaksyon mo? Parang wala lang? Tingin mo talaga ang isang sikat at magaling na antingero na kagaya ko walang malalaman o manhid sa katauhan ni Marilag? Ho? Anong ibig niyo sabihin? Alam ko kung anong klaseng nilalang si Marilag. Nung una pa lang, alam ko na. Anong sinabi niyo? Ang dahilan kung bakit ko siya pinatulan ay dahil gusto kong makakuha ng impormasyon sa kanya tungkol sa pinuno ng mga aswang na hindi namin kilala. Iba kasi ang pinuno ng mga aswang ngayon. At yun sana ang gusto kong malaman para malaman ko rin kung gaano kahirap kalaban ang pinuno nila. Ibig sabihin, hindi totoong gusto mo siyang maging asawa? Hindi. Kaya ko lang naman siya gustong patirahin sa bahay natin dahil gusto kong mas maobserbahan ko siya. Pero napagtanto ko na mas mainam na hindi mo siya kasama sa bahay dahil baka madamay ka pa. Ngayon, mukhang hindi na siya babalik dito kasi nakatakas ka Alam niyang sasabihin mo sa akin to. Kaya wala na akong pagkakataon na malaman kung sino ang pinuno nila. Kaya gustong malaman ni Mang Nolan kung sino ang pinuno nila para mas mapaghandaan sila. Mahirap kasi harapin ang kalaban kung hindi mo kilala at hindi mo alam kung ano ang kayang gawin. Tila nakaramdam ng pagkapahiya ang lalaking si Sebastian. Sa halip kasi na makatulong ay tila mas naging komplikado pa ang lahat. Napapailing na lamang si Mang Nolan. Dismayado ang mukha nito. Pasensya na, Lo. Hindi ko alam na may ginagawa kayong ganun. Gusto ko lang naman sana makatulong At nag-aalala lang din talaga ako sa kaligtasan nyo. Hindi ko sinabi ang tungkol doon kasi ayaw ko madamay ka. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari na ang hindi dapat. Kailangan lang nating umusad. Lo, gusto ko pong sumama sa inyo. Delikado rito, Apo. Pwede kaming mapalaban ngayong gabi kahit iba ang lakad namin. Hindi lang ang lakad nyo. Gusto kong sumama sa mga ginagawa ninyo. Hindi mo naiintindihan. Mapapahamak ka lang. Gusto ko makabawi sa pagkakamaling nagawa ko ngayon, Lo. Kung pwede sana pagbigyan nyo ako. Mang Nolan, tingin ko dapat mo ring pagbigyan si Sebastian. Kasi tingin ko mas maganda kung matututunan niya rin yung mga ginagawa ninyo. Kasi hindi naman habang buhay nandiyan ka para protektahan siya. Tama si Cardo, Lo. Gusto ko matuto para kung sakaling mag-isa na lang ako sa buhay, kakayanin ko pa rin. Malungkot mang isipin pero darating din naman ang araw na iiwan nyo rin ako At kapag dumating yon, ayokong maging mahina kasi wala ka na. Naging madamdami ng usapan na yon. Kalaunan ay pumayag na lang din na matandang si Nolan.
Sa isip-isip din kasi nito ay mas mainam na rin talagang kasama niya ang apo sa kanyang laban. Nang sa ganon ay mabantayan niya rin ito. Hindi naging madali para kay Sebastian na tanggapin na siya ang sumira ng plano ng kanyang lolo tungkol kay Marilag. Noong gabing yon ay hindi na siya napakali. Mga bandang alauna nga ng madaling araw ay nakabalik na rin ang kanyang lolo at si Cardo. Pero ang kanyang utak ay hindi pa rin natatahimik. Bakit hindi ka pa natutulog? Yung kaibigan mo sa loob humihilik na oh. Pagod din kasi yan si Bekbek eh. Akala kasi namin kanina katapusan na talaga ng buhay namin, lo. Ikaw, ano bang gumugulo sa isipan mo? Naiinis pa rin ako sa sarili ko. Hindi ko kasi alam na may iba ka palang plano. Nasira ako patuloy. Huwag mo nang isipin yun na po. Nangyari na eh. Ang kailangan na lang natin isipin ngayon ay ang kung paano natin magagawa ang bagong ritual. Bukas ng gabi, kabilugan na ng buwan, ilalagay na natin ang mga pangontra sa bawat baryo at isasagawa natin sa gubat ang mga ritual ng maging epektibo ang mga proteksyon. Isasama niyo ba talaga ako? Oo, kailangan kita ron eh. Kasama din natin si Cardo. Lo, paano kung malaman ng mga aswang na isasagawa mo na naman ang ritual para sa proteksyon? Yun ang dapat natin pagandaan. Dahil hindi ko rin man talaga alam kung ano mangyayari. Ito ang unang beses na gagawin ko ito. Kaya sana magawa ko rin ang nagawa ni Itay Muros. Napatango na lamang ang binatang si Sebastian. Matapos ang kanilang usapan, ay gumaan na rin ang pakiramdam niya. Kaya naman nakatulog na rin siya kalaunan. Kinaumagahan, maagang umalis ang kanyang lolo. Ang naiwan lamang doon ay si Cardo na siya namang maagang nagluto ng kanilang makakain. Gutom na kayo? Nagluto ako ng kamote. Walang mabilis sa palengke. Sarado ngayon. Bakit sarado? Lunes ngayon ah. Meron kasing kumakalat na chismis. Ang sabi, meron daw nakatirang aswang dito sa atin. Di ko nga alam kung bakit bigla na lang nagkaroon ng ganong kwento eh. Siguro, nagsimula yun nung napatay ng aswang yung lalaking maangas dito. Ah, si Tanoy? Oo, yun nga. Mukhang apektado na rin talaga ang baryo namin ngayon ah. Mas lalo naman yung baryo namin. Bakit? Nitong nakaraan lang kasi doon talaga may namataan na aswang. Bukod sa gubat ng Rosario, sa may gubat din ng baryo namin meron. Grabe no, talagang kumakalat na sila. At malakas ang kutob ko na nagmamanman sila sa mga baryo. Siguro inaalam nila kung ano ang pinakamadaling sakupin. Napalunok na lamang ng laway si Sebastian nang dahil sa kaba. Iniisip pa lamang niya ang kaguluhang magagawa ng mga nilalang na yon ay parabang nangihina na ang kanyang tuhod. Kaya naman pilit niyang kinukondisyon ng kanyang utak. Pilit niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na kailangan niyang tapangan para makatulong sa kanyang lolo. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Sumapit na rin ang kinagabihan. Nakahanda ng lahat ng gagamitin ni Mang Nolan sa pagsasagawa ng ritual. Bandang 7:00, naghiwalay na sila ng landas. Si Mang Nolan ay dumirekta sa gubat, habang si Sebastian at Cardo naman ay pumunta sa mga kalapit na baryo. Kailangan kasi nilang maitusok sa lupa ang kapiraso ng kawayan na nagtataglay ng proteksyon. 4 na lang ang ilagay natin. Kailangan mailagay na natin ito sa mga baryo bago matapos ang ritual ng lolo mo. Ayos lang kaya si lolo doon? Paano kung biglang may pumigil sa kanyang aswang? Kaya nga kailangan natin bilisan para mapuntahan na natin siya kaagad. Habang naglalakad sila, biglang may huminto na sidecar o padyak sa gilid nila. Nakita nilang si Bekbek pala ang nagmamaneho noon. Nakangiti sila nitong tinawag.
Hoy, ano? Sabay na kayo? Uy, may kailangan pa kaming puntahan eh. Mahatid mo ba kami? Narinig ko yung usapan nyo. Kaya alam ko yan. Sakay na! Sige, maraming salamat pre ah. Para din naman to sa lahat, di ba? Ako nang bahala. Malakas ako pumadyak. Tila naging hulog ng langit para sa kanila ang lalaking si Bekbek. Maya-maya lang ay agad na rin nilang napuntahan ng isa pa. Ganon din ang pangalawa at pangatlo. Pero nang nasa pang-apat na baryo na sila, dito na magbabago ang lahat. Narito na tayo. Salamat pre ah. Hintayin mo na lang ba kami rito? Ayoko na maghintay. Nasama na lang ako siguro para makaramdam ako ng kakaiba. Bakit? Anong problema? Ewan, parang bigla lang akong kinabahan eh. O sige na, pumasok na tayo. Kailangan na natin magmadali. Hindi na nagsayang ng panahon ng tatlong lalaki. Nagtungo na sila sa harapan ng baryo at naghanap ng magandang pwesto. Maya-maya lang, naitusok na rin nila ang proteksyon sa lupa na malapit sa taniman ng bawang. Paalis na dapat sila nang biglang nasa harapan na pala ng padyak ang babaeng si Marilag. Agad silang napatigil. Kinuha naman agad ni Cardo ang itak. Sige, lapit! Masubukan na rin natin tong bagong hasa akong itak. Mukhang nakapagsumbong na sa inyo ang lalaking si Sebastian ah. Matagal nang alam ni Mang Nola na aswang ka. Pinapasakay ka lang niya. Mas swerte ka lang eh. Wala ka ngayon sa tabi niya. Alam niya na aswang ako? Oo, alam ng lolo ko na aswang ka. Niloloko at nililinlang ka lang niya para makakuha siya ng impormasyon. Walang yung matandang yun ah. Hindi ko siya mapapatawad. Oh, bakit ka nagagalit? Nagpanggap ka rin naman na bilang normal na tao ah. Kahit na ang totoo, isa ka namang halimaw na pangit. Eh kung patayin ko na kagad yung aswang na yan, ginagalit niyo ba talaga eh? Akong bahala. Sige, tutulungan kita. Eh di sige, yan ang gusto mo eh. Nagsimulang umatake sa kanila ang babaeng aswang. Agad namang itinulak ni Sebastian si Bekbek sa gilid. Sa kamalas-malasan ng binata, naasubsob ito sa dumi ng kalabaw sa gilid. Samantala, hinarap naman ni Cardo ang babae. Sinubukan niyong patamaan ng kanyang itak, pero masyadong maliksi ang aswang. Hindi yun matamaan kaya ang ginawa ni Sebastian, lakas loob na nilapitan ng aswang. Nang makakuha ng tamang pagkakataon ay agad niya yung sinuntok ng malakas sa ulo. Pero sa halip na masaktan si Marilag, si Sebastian pa ang nasaktan sa ginawa niya. Ang tigas kasi ng ulo ng babae. Aray, wisit na ulo yan. Literal na matigas. Hoy! Ilag! Hinila ni Cardo si Sebastian nang biglang mangalmot ang babae. Kinabahan si Sebastian sa sandaling yon dahil muntika na siyang madali ni Marilag. Hindi niyo ako matatalo. Hindi kayo makakalis dito. Hindi niyo mababalikan ang matandang yon. Huwag kang maging kampante. 3 kami oh. Isa ka lang. Anong 3? Kayong 2 lang no? Matapos akong ipahila mo sa tain ng kalabaw niyang taong yan, isasama niyo pa ako dyan? Hindi na no? Grabe yung ginawa niya sa akin. Muling gumapang ng mabilis ang babaeng aswang. Sisipain sana ni Sebastian ang babae pero nahawakan nito ang kanyang paa. Buti na lang at mabilis yung nataga ni Cardo. Dumistansya ang babae nang maramdaman nito ang malalim na hiwa na tinamo sa braso. Ngayon na, Sebastian! Ha? Sabayan mo ako! Kahit na naguguluhan, ay sumabay pa rin si Sebastian sa paglapit sa babae. Habang tinatagaan ni Cardo si Marilag, kumuha naman ng bato sa gilid ng binata. Pinagbababato niya si Marilag. Nang dahil sa ginawa niya, ay nahati ang atensyon ng aswang. Dahilan para matamaan na yun ni Cardo. Tiniga ni Cardo ang babae sa bandang leeg at saka sa muka. Nang matamaan yun,
ay mabilis na tumalon si Marilag paakyat sa taas ng puno. Dinig pa nila ang mabilis na paghinga ng babae na tila ba hinihingal na ito dahil sa mga sugat na tinamo. Bumaba ka dyan! Tapusin na natin to! O nga, akala ko ba mabangis na aswang ka? Hindi ako makapaniwala na ang mga kagaya niyo lang ang makakaharap ko at ang gagawa nito sa akin. Kaya ngayon, sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ito. Matitikman niyo na rin ang tunay kong kulay. Hindi nagtagal, nasaksiyan na rin nila ang pagpapalit ng anyo ni Marilag. Noong mga sandaling iyon, medyo nabahala na silang dalawa ni Cardo. Batid nilang kapag ganun na nga ang isang aswang, maaring mas malakas na ito kumpara sa una nitong estado. Hindi na to biro. Kailangan natin punta ng lolo mo. Hindi pwedeng matagalan tayo rito. Pagbilang ko ng 3, tatakbo na tayo ha. 1, 2, 3! Tumakbo silang 3 palayo habang hindi pa tapos magpalit ng anyo ang aswang na si Marilag. Noong mga sandaling yon, ang tanging layunin lamang nila ay mapuntahan kung nasaan man si Mang Nolan. Pero hindi papayag ang aswang na si Marilag na makatakas sila. Kaya naman sinundan din sila nito hanggang sa makarating na nga sila ng kagubatan. Malayo pa sila Mang Nolan, kaya naman hindi rin nila alam kung aabot pa sila sa matanda. Mga pre, malapit na rin tayo maabutan. Walang ya, ang bilis tumakbo. Kabayo ba yan o aswang? Bilisan mo kasi! Mauna na kayo, dali! Biglang tumigil sa pagtakbo si Cardo para harapin ang aswang na si Marilag. Tumigil din naman ang babae. Hindi na lang din tinutulan ni Sebastian ang pagpapakabayani ni Cardo dahil mas kailangan nilang marating kung nasaan man si Mang Nolan. Hindi nagtagal, dinatnan na nila ang matandang kakatapos lang sa ginagawang ritual. Hinang-hina si Mang Nolan. Muntikan pa itong matumba kung hindi nila yon inalalayan. Lo, ayos ka lang ba? Nagawa ko. Natapos ko na ang ritual. Ligtas na ang mga taga-baryo. Pare, tulungan nyo nga akong alalayan si Lolo. Sige pre! Teka, ano ba yung mga nasa mukha nyo? Bek-bek! Huwag nyo na pong pansinin yan. Ang malaga, makalis na tayo rito. Inakay nila si Mang Nolan. Nang papalis na sana sila sa lugar na yon, ay bigla na lamang dumating ang iba pang mga aswang. Napatigil sila, nababahala. Kinakabahan at hindi alam ang gagawin. Batid nilang maaring mapahamak ang matandang si Nolan nung sandaling yon. Lalo pat walang kakayahan ng matanda na lumaban dahil hinang-hina ito. Kaya naman, kinuha ni Sebastian ang itak na matanda. Pinaubayan nito ang kanyang lolo sa kaibigang si Bekbek. Humarap siya sa mga aswang na may tapang at katatagan. Kahit na alam niyang wala pa siya sa kalingkingan ni Cardo para kalabanin ang mga yon. Alam kong wala pa akong alam sa ganito, Lo. Pero hindi yun magiging hadlang para protektahan ka sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Apa, pag-iigat ka. Gagawin ko makakaya ko, Lo. Bumuntungin nga muna ang binata. Maya-maya lang ay lumapit na rin sa kanila ang mga aswang. Walang pag-aalinlangan na inatake ni Sebastian ang mga yon. Bara-bara niyang winasiwas ang sandata. Meron naman siyang tinatamaan, pero hindi niya matamaan lahat. May iba pa na nakakalusot at ilang sandali nga lang din, tinamaan din siya ng isang aswang sa bandang braso. Sebastian! Huwag mo ko intindihin, Lo. Malayo to sa bituka. Pag-iigat ka. Mamaya, mas malapit na yan sa puso. Ilang sandali lang, nakita na lamang nilang mas dumami na ang aswang na nakapalibot kay Sebastian. Sa puntong ito, ramdam na ng binata na hindi na niya kakayanin yon. Pero dahil wala naman siyang magagawa, kailangan niyang harapin ang mga yon kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Huminga siya ng malalim kahit na nararamdaman niya pa ang hapdi sa kanyang braso. Nang muling umatake ang mga aswang, napahiga siya nang tamaan na naman siya sa bandang hita. Noong mga sandaling yon, inakala niyang katapusan na ng kanyang buhay.
Ngunit isang himala ang nangyari. Dumating ang ibang kasamahan ni Mang Nolan. Umatake ang ibang manunugis. Dali-dali nilang pinagpapapaslang ang mga aswang na nasa paligid. Pero sa halip na makisabay pa roon si Sebastian, mas inunan niya pa ang kaligtasan ng kanyang lolo. Inakay nila papalayo roon ang matandang lalaki. Hindi nagtagal, nakalabas na rin naman sila ng kagubatan. Naglalakad na sila sa gilid ng kalsada ng mga sandaling yun nang biglang lumitaw na naman ang babaeng si Marilag. Kapansin-pansin na medyo nanghihina na rin to dahil sa ilang sugat na tinamo. Akala niyo ba matatakasan niyo ako? Pre, ano kaya nangyari doon kay Cardo? Kung ano man ang nangyari sa kanya, kailangan ko pa rin tong harapin. Hindi nila pwedeng mapas lang si Lolo. Mag-iingat ka. Malakas at maliksi siya kahit na marami na siyang galos. Alam ko, Lo, pero hindi ko siya patatawarin. Atake na sana si Sebastian, pero bigla na lamang may tumarak na kutsilyo sa bandang sintido ng aswang. Gumewang-gewang yun sa paglalakad. Hanggang sa hindi nagtagal, natumba na rin ito. Sandali itong nangisay na kalaunan ay agad na ring namatay. Pagtingin nila sa gilid, naroon si Cardo. Hingal na hingal at meron na rin mga tama sa katawan. Mabuti naman at ligtas ka. Pasensya na, nakatakas siya sa akin eh. Kailangan na muna natin lumayo. Sa bahay, doon na muna tayo. Paano ang mga manunugis, Lo? Huwag mo silang intindihin. Mga veterano at biyasa na mga yon. Kailangan natin makabalik sa ligtas na lugar. Hindi pwedeng maabutan pa tayo rito ng mga aswang. Wala na silang sinayang na sandali. Nakabalik na kaagad sila sa kanilang baryo. Agad namang inasikaso ni Sebastian si Mang Nolan at Cardo. Mas inunan niya pa ang mga yon kahit nasugatan din naman siya. Maya-maya lang, naging maayos rin ang pakiramdam ng dalawa. Si Sebastian naman, tila namamanhid ang kanyang katawan. Hindi na kasi niya nararamdaman ang mga galos. Apo, may galos ka rin. Dapat inuna mo muna sarili mo. Sinabi ko naman sa inyo, Lo, malayo sa bituka yan. Tingnan nyo, kayang-kaya ko ngang tiisin eh. Mang Nolan, kakaiba po yan si Sebastian. Kahit ngayon lang lumalaban sa mga aswang eh, pero yung tatag ng katawan niya, kakaiba. Kakaiba ka rin. Ang galing mo makipaglaban. Nagawa mong talunin si Marilag. Pero hindi pa tayo dapat maging kampante ha. Hindi pa natin nakakaharap ang pinuno nila. Malakas ang kutob ko na mas matindi ang balik nila dahil sa nagawa natin ngayon. Lalo na't napaslang na si Marilag. Ano ba talagang papel ni Marilag sa lahi ng mga aswang? Malakas ang inala ko na siya ang kanang kamay. Siya ang kasintahan ng pinuno. Wala pa rin ba talaga tayong impormasyon tungkol sa pinuno nila? Magpapasko na eh. Wala pa rin eh. Kaya hindi ko rin talaga masabi na nakakalamang na tayo sa laban na ito. Hello, maiba lang ah. Nagtataka lang kasi ako. Di ba sabi nyo sa mga tao, ikaw ang pinakamahusay na antingero? Pero bakit kanina, hindi mo naman yata nagamit yung anting-anting nyo? Kahit ang anting-anting ko ay nauubos din ng lakas sa paggawa ng ritual. Hindi ko inakala na ganun pala katindi ang proteksyon na nagagawa nun. Ngayon, mas lalo ka dapat naming protektahan. Dahil kapag nawala ka, mawawala na rin ang proteksyon ng mga baryo. Mabuti naman at alam mo ang bagay na yan. Huwag kang mag-alala. Sa oras na maging maayos na ang kalagayan ko, hindi nyo na ako kailangang intindihin. Napabuntong hininga na lamang ang matandang lalaki. Si Sebastian naman ay gumaan na rin ang pakiramdam. Kinabukasan, naging mapayapa naman ang kanilang araw. Walang nabalitaang may aswang na nakalapit sa mga baryo. Yun ay dahil nagiging mas epektibo na rin ang mga proteksyon na kanilang inilagay. Lumipas pa ang ilang araw. Dumating na nga rin ang bisperas ng Pasko. Lahat ay abala na sa kanilang mga bakuran.
Kahit sila Sebastian, pansamantala na munang kinalimutan ang problema nila tungkol sa aswang. Kampante naman silang wala nang makakapasok na aswang sa kanilang baryo. Napakadami naman nating handa mamaya. 4 lang naman tayo. Siyempre naman, Lo. Espesyal to. Kasi kasama natin ngayon si Cardo at si Bekbek. Nasanay kasi tayo na 2 lang tayo palagi sa Pasko eh. Ikaw ba, Bekbek? Hindi ka ba pagagalitan sa inyo kasi dito ka magno-Noche Buena? Hindi naman po. Kahit nga hindi ako umuwi dun eh. Hindi naman nila ako hahanapin. Mang Nolan, Sebastian, maraming salamat kasi tinanggap niyo ako rito ha. Ngayon, kayong hindi ako makauwi sa amin, inakala ko talaga na mag-isa lang ako magpapasko sa bahay ni Lolo Muros eh. Buti na lang, nandiyan kayo. Hindi ka na naman ibang tao sa amin. Kahit sandaling panahon lang naman ang pinagsamahan natin mahalaga ka na rin sa amin. At saka, parang tatay ko na ang lolo mo. Kaya parang tsuhi mo na rin ako. At saka, kakaibang Pasko ngayon. Tingnan niyo mga tao, ang sasaya nila. Kahit hapon pa lang. Mas maganda talaga kung mas marami. Mang Nolan, sumama naman po kayo sa amin mamaya. Maaga po ang simbang gabi ngayon eh. Mga 9:00 po ang simula ng misa. Sana naman makasama namin kayo. Hindi ko kasi talaga gusto yung pagmimisa ni Father Erning. Hindi siya kagaya ng nauna na nakasanayan ko. Pero sige, susubukan ko. Ayun, di kumpleto tayo magsisimba niyan. Pero kapag tinawag ako para magsalita sa harapan ayoko ha. Wala ako sa mood eh. Natawa na lamang si Sebastian. Noong mga sandaling yon, masaya ang puso ng binata. Damang-dama niya ang diwa ng Kapaskuhan. Pakiramdam niya noon ay parang wala silang dinadalang mabigat na problema. Mabilis na lumipas sa mga oras, nakahanda na rin ang lahat ng kanilang handa. Ilang oras pa naman bago ang Noche Buena, kaya lumabas na muna si Sebastian at Bekbek. Maghahanda kasi sila ng pwedeng mabili na pangregalo sa matandang lalaki. Sa kanilang paglalakad, muli nilang nakasabay si Mang Erning, ang pari ng simbahan ng kanilang baryo. Nakapambahay lamang ang pari, para lang itong normal na residente. Tumingin yun sa kanila, pero hindi ito umiti na kagaya ng ginagawa nito palagi. Napaisip ang dalawa. Pakiramdam nila ay merong nagbago sa paring yon. Kaya naman hindi nila napigilan ng kanilang sarili na sundan yon hanggang sa makarating na sila sa simbahan. Nang makapasok na ang pari, nakasalubong naman nila ang pinakamatandang madre, si Sister Maya. Kitang-kita ang pagiging balisa nito. Para bang takot na takot. Sister Maya, ayos lang po ba kayo? Bakit para kayong nakakita ng multo? Sister Maya, ayos lang po ba? Bakit parang hindi naman po kayo masaya? Pasko na mamaya, di ba dapat? Tulungan niyo ako. Po? Tulungan? Bakit po? Ano pong kailangan nyo? Nasa panganib ang baryo natin. Kailangan nating... Sister! Napalingon silang tatlo nang marinig nila ang tinig ng pari na si Erning. Nakangiti itong lumapit sa kanila. Hinawakan ni Erning ang matandang babae at saka marahas na inakay palayo sa 2 binata. Pasensya na kayo ha. Pero marami pa kasi kaming gagawin ni Sister mamaya sa loob eh. Abala kasi kami ngayon para sa misa mamayang gabi. Ayos lang po, Father Erning. Bago makaalis sa mga yon, tumingin pa sa kanila ang madreng matanda. Tila meron nitong gustong sabihin sa kanila na hindi nito mabigkas. Bagay na nagdulot ng palaisipan sa kanilang magkaibigan. Tingin mo, ano kaya yung sinasabi ni Sister Maya? Di ko rin alam eh. Pero parang masama ang pakiramdam ko dito. Anong gagawin natin? Oobserbahan natin si Sister Maya. Kailangan natin siya makausap. Paano kung pagalitan tayo ni Father Erning? Bakit naman niya tayo pagagalitan eh? Gusto lang naman natin makausap si Sister Maya. Hihintayin natin kung kailan siya magkakaroon ng libreng oras.
Kahit na alam nilang hindi tamang manmana ng mga madre sa loob, pasimple silang lumapit ng simbahan at sumilip doon. Nakita niyang abala ang mga yun sa pagdedekorasyon. Habang naghihintay sila sa gilid, sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang lumitaw ang matandang pari na si Erning. Nasa likuran na pala nila yon. Hindi nila namalayan. Nagtataka rin sila kung papaanong napunta roon ng pari samantalang nakita nila yon sa loob ng ilang minuto lang ang nakalipas. Ano ang ginagawa niyo riyan? Wala po. Pinapanood lang po namin kung paano nila ginagawa yung mga dekorasyon. Opo, iyon na nga po. Pinapanood o may iba kayong gustong gawin? Wala naman po. Tandaan niyo, masama ang nagsisinungaling. Nakatingin sa inyo ang Panginoon. Kanina po kasi, nag-aalala po kami kay Sister Maya. Parang may gusto po siyang sabihin sa amin eh. Huwag yun ang alalahanin si Sister Maya. Meron lang siyang pinagdaraanan ngayon. Na alam ko naman na malalagpasan niya yan sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sigurado po ba kayong nasa maayos na kalagayan po siya? Oo naman. Hindi ba kayo naniniwala sa sinasabi ko? Tingin niyo ba magsisinungaling ang kagaya kong alagad ng Diyos? Pasensya na po. Nag-aalala lang talaga po kami kay Sister Maya. Wala kayong dapat na ipag-alala. Hanggat nasa bahay siya ng ating Panginoon, ay walang mangyayaring masama sa kanya. O siya, sige na. Umuwi na kayo sa inyong tahanan. Maya-maya ay sasapit na ang Kapaskuhan. Kaya dapat ang intindihin ninyo ay ang biyayang handog sa atin ng Panginoon mamaya. Wala nang nagawa ang dalawa, pero hindi pa rin kumbinsido si Sebastian sa sinabi ng pari. Malakas talaga ang kanyang kutob na hindi maayos ang lagay ng madre na si Maya. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Halos lahat ng tao sa mga sandaling yun ay naghahanda na para sa darating na simbang gabi. Pero hindi pa rin mapakali ang binatang si Sebastian ng mga sandaling yun. Bagay na napansin na ni Cardo kaya lumapit na ito sa kanya. Pre, ayos ka lang ba? Kanina pa kita napapansin na para kang malalim ang iniisip ah. Tulala ka eh. Hindi ka rin mapakali kanina. Anong nangyayari? Pre, huwag ka na munang maingay kay Lolo ah. Hindi pa kasi ako sigurado eh. Ano yun? Kanina kasi si Sister Maya, nasabi niya sa amin na nasa panganib ang baryo natin. Sinabihan niya kami na kailangan niya ng tulong. Tapos, nang sasabihin na niya yung dahilan kung bakit, ibigla na lang siyang tinawagan ni Father Erning. Parang pinipigilan niya si Sister Maya na masabi yung gusto niyang sabihin sa amin. Nag-iinala ka ba na may ginagawang hindi maganda itong pari na to? Hindi ko alam pero oo. Para kasing may nangyayari hindi tama eh. Gusto mong manmanan ko yung pari? Pwede mo bang gawin yon? Oo. Basta, manatili ka lang sa tabi ni Mang Nolan ha. Mas maghihinala ang paring yun kapag napansin niyang wala ka mamaya sa simbahan eh. O sige pre, maraming salamat ha. Hindi kasi talaga mapakali ang kalooban ko eh. Tumango na lamang si Cardo sa kanya. Mga ilang sandali lang ay lumarga na rin sila para makapagsimba. Marami-rami ang tao nung gabing yon. Huling simbang gabi na kasi kaya dinumog talaga ang simbahan. Karamihan sa mga taga-baryo ay iniwan ang mga bahay nila para lamang doon. Nagsimula naman ng mapayapa ang misa. Normal lang na nagsisermon ang paring si Erning. Pero ilang minuto na ang nakalipas, hindi pa rin napapansin ni Sebastian ang lalaking si Cardo. Kaya habang abala ang lahat sa misa, nagpaalam siya sa kanyang lolo na iihi lamang. Pero ang totoo ay hahanapin niya si Cardo sa palibot ng simbahan. Malaki ang simbahan, kaya may mga parte ng paligid nito na madilim lalo na sa bandang likuran. Sa parting yun, meron ding mga bahay kung saan doon tumutuloy ang mga madre.
Walang ilaw ang mga kabahayan na yon dahil lahat ng madre ay nasa misa. Kaya marahang naglalakad si Sebastian habang hinahanap si Cardo. Saan naman kayo nagpunta yung isang yun? Nakakainis naman talaga oh. Kaunting lakad pa niya ay bigla na lamang may humablot sa kanya. Tinakpan nito ang kanyang bibig. Huwag ka maingay, si Cardo to. Wisit ka. Kinabahan ako sa'yo. Pasensya na pero kailangan kitang hilahin papunta rito eh. Ha? Bakit? Ano bang nalaman mo? Nakikita mo ba yung liwanag na yon? Oo. Ano ba yun? Parang kubo pero mahaba. May mga nandyan sa loob. Mga aswang ang nariyan. Ha? Aswang? Paano magkakaroon ng aswang dyan eh? Di ba nalagyan natin ng proteksyon tong baryo natin? Oo nga, pero iba ang kutob ko eh. Pakiramdam ko, alam na nila ang pangontra sa proteksyon na ginawa natin. At ang nakapagtataka pa, bakit ang lapit ng mga aswang dito sa simbahan na to? Masama ang kutob ko. Tingin ko, gagawa sila ng gulo ngayon. Si Sister Maya, nakita mo ba? Kanina pa siya wala sa misa eh. Yung may nunal sa pisngi? Oo, nasan? Wala akong nakita eh. Kanina pa ako naglilibot pero wala naman ako nakita. Ha? Ano to? Sabay silang napatingin sa ibaba nang meron silang masagi sa sahig. Pagtutok ni Sebastian ng ilaw, nakita nila ang madring si Maya na nakabulagta. Tinihaya nila yon. Dito na tumambad sa kanila ang wakwak nitong tiyan. Wala na ang laman loob at nagkalat na ang dugo sa kinatatayuan nila. Ay gagi! Napatras sila, pero isang bagay ang pumukaw ng kanilang pansin. Meron itong hawak-hawak na papel sa kaliwang kamay nito. Nabahira na ng dugo ang kalahati nito, pero buo pa rin ang sulat na nakalagay doon. Kinabigla nilang dalawa ang kanilang nalaman. Dumaloy ang kaba sa kanilang sistema. Aswang si Father Erning? Kung ganun, kasama niya yung mga aswang na naroon. Bumalik na tayo sa loob ng simbahan. Kailangan natin mapalikas sa mga tao. Kailangan nating sabihin kay Lolo ang nalaman natin. Walang sinayang na oras ang dalawa. Dali-dali silang tumakbo pabalik ng simbahan. Nagulat ang paring si Erning at ang ilang madre nang pumunta sila sa gitna. Inago pa ni Sebastian ang mikropono sa nagsasalitang pari. Mga kalugar! Umalis na kayo sa simbahan na to ngayon din! May binabalak ang mga aswang sa atin! Sisirain nila ang Noche Buena natin lahat! Kaya hanggat maaga pa, iligtas nyo na ang mga sarili ninyo! Ano bang sinasabi mo, Sebastian? Sinisira mo ang sagradong pagtitipo natin ngayong gabi Hindi ka ba nahiya sa Panginoon? Huwag mong ginagamit ang salitang Panginoon dahil wala kang karapatan! Apa, anong ibig nitong sabihin? Lo, itong paring ito ay isang huwad, mapagpanggap! Hindi siya totoong pare, isa siyang aswang! Ano bang sinasabi mo, Sebastian? Gumagawa ka ng kwento Sinisira mo ang pangalan ko sa mga tao. Kaya pala gusto mong pigilan si Sister Maya na makapagsalita dahil alam niya kung anong tinatago mo. Mga kalugar, huwag niyo siyang paniniwalaan. Maaring sinasapian siya ng dyablo kaya ganyan siya magsalita. Di mo kami maluloko, Erning. Pinatay mo si Sister Maya para wala siyang masabi. Pero pasensya ka na Matalino si Sister Maya. Nagawa niya pa rin ipaalam sa amin kung ano ang baho mo. Lahat kayo, bumalik kayo sa mga bahay niyo. At walang lalabas kahit na anumang mangyari. Mga kalugar, kailangan ko ng pakikisan ninyo. Umalis na kayo at umuwi na muna. Mga sister, kayo rin. Ikaw na pari ka, maiwan ka. Nag-alisa ng mga tao. Sila na lamang ang naiwan sa loob ng simbahan. Pero hanggang sa mga sandaling yun ay sinusubukan pa rin ng matandang pari na magkaila. Nolan, hindi mo ba pwedeng awatin ng apo mo? Pinabastos niya ang tahanan ng Diyos. Hindi nagsisinungaling ang apo ko. May takot siya sa Panginoon kaya hindi niya gagawing gumawa ng kwento sa loob ng tahanan ng Diyos. Kaya pala biglang nawala ang dating pari dito.
dahil meron kang masamang binabalak dito. Ang kapal ng mukha mo na gamitin ang tahanan ng Diyos para sa kasamaan mo. Sandali lang naman. Hayaan niyo ako makapagpaliwanag. Papatunayan ko na hindi ako aswang. Tingnan mo, itong banal na tubig. Iinumin ko pa at yayakapin ko pa ang krus. Tumigil ka na! Alam kong hindi ka naman tatablan ng mga yan dahil iba ka sa mga aswang na alam namin. Yun din ang dahilan kung bakit nagagawa mong manatili rito kahit na may proteksyon na ang baryong ito. Kung ayaw mong maniwala, wala kung dapat maniwala sa kagaya mo! Bigla na lamang dinukot ni Mang Nolan ang nakasuksok na kutsilyo sa tagliran nito at pinukol sa pare. Madali namang nakailag ang paring yon. Bagay na hindi naman basta-basta magagawa ng tao. Binobanyak ka ng mga kilos mo, Father Erning. Wala na talaga ako masabi sa pagiging matalino ninyong maglolo. Humahanga ako sa inyo Ang kaso nga lang, huli na ang lahat. Naipakalat ko na ang mga tauhan ko sa buong baryo. At wala na rin bisa sa amin ng proteksyon dahil alam ko na kung paano yung kokontrahin. Masyado kang nagiging kampante. Bakit? Akala mo hindi ko inaasahan na mangyayari ito? Huwag kang mag-alala. Yung mga tao mo, haharapin ng mga kasamahan ko. Nandito na rin sila. Hinihintay lang talaga namin na kusang lumitaw ang pinuno ng mga salot. Salamat sa dalawang lalaking ito dahil naalaman nilang totoo. Hindi na kami mahihirapang maganap. Bumaka sa mukha ng matandang pari ang galit nito. Umumbok na ang mga ugat nito sa muka. Nanlisik ang mga mata at agad na naging kulay puti ang buhok nito. Ha! Tingnan natin kung kayanin mo ako, Nolan. Sa labas tayo! Hindi maganda sa harapan ng Panginoon na papaslangin kita. Pre, asikasuhin naman natin yung nakita natin kanina. Kayong tatlo, kayo nang bala sa iba Ako nang bala sa isang ito. Nang lumabas na ng simbahan ng matandang si Erning, sinundan naman yun kaagad ni Mang Nolan. Habang ang tatlong binata naman ay tinungo ang kinaroroonan ng kubo sa likuran ng simbahan. Noong mga oras na yon ay nagsimula na rin ang labanan. Binulabog nila ang mga nagre-relax na aswang. Nataranta ang mga yon dahil hindi nakapaghanda ang mga aswang at agad na nila yung pinulbos. Maya-maya pa, dumating na rin ang mga aswang. Sumagupa rin naman ang iba pang manunugis. Nakipagsabayan din naman sila sa kalaban. Si Sebastian, para bang nasanay na lang din siya sa sitwasyon. Kahit na hindi pa gaanong marunong, nagagawa niya ring makipagsabayan sa mga aswang. Si Cardo naman ang tila nagiging pinuno nila. Ito ang nangunguna sa pakikipaglaban at talaga namang hindi nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Habang si Bekbek, hindi man lang makatama. Mahina ang paghataw ng itak ng dahil sa takot. Kinakabahan at bahagyang naduduwag. Kailangan mong tapangan, pre. Kapag hindi natin sila natalo, mapapahamak ang mga tao rito. Mapapahamak ang mga pamilya natin. Oo, hindi na ako maduduwag. Bumuntong hininga na lamang si Sebastian at saka bumalik na rin sa labanan. Naisip niyang puntahan ng kanyang lolo. Nadatnan niya ang dalawang matanda sa isang kanto na kung saan isang malaking poste ng ilaw ang nagsisilbi nilang liwanag. Bakit ka nandito? Tutulungan kitang talunin ng isang yan, lo. Sige, ngayon lang ako hihingi ng tulong sa iba. Bakit? Hindi gumagana sa akin ang mga anting-anting mo? Wala ka naman palang binatmat eh. Wala kang magagawa kung wala ang anting-anting mo. Totoo ba sinasabi niya, lo? Pero wala naman akong pakialam. Kasi kayang-kaya ko siyang labanan kahit wala yung anting-anting. Agad na lumusob si Mang Nolan. Nakakailag naman sa kanya ang aswang na si Erning. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, tumilapon na lang bigla si Mang Nolan. Nagawa itong sipain ni Erning. Hindi rin naman nagsayang ng sandali si Sebastian. Lumusob siya para tulungan ng kanyang lolo. Nang tagain niya ang matandang aswang, hindi niya inaasahan na nakalapit ito sa kanya.
Inuntog ni Erning ang ulo nito sa ulo ng binata. Pagkatapos ay binalibag ito palapit kay Mang Nolan. Lo, ang lakas niya! Ngayon lang ako nagkaroon ng kalaban na kagaya niya. Sa mga sumunod na sandali, sinubukan ulit atakihin si Erning. Pero sa kasamaang palad, kahit na isang tama ay hindi na nila magawa. Dumating na rin sa puntong hindi na kinaya pa ni Mang Nolan na makatayo. Nagtataka matandang lalaki kung bakit sa puntong ito pa niya hindi magamit ang anting-anting. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Walang makakatalo sa akin sa bayan na ito. Ako lang ang malakas. Wala nang iba pa. Naintindihan mo? Sarado na ang kabilang mata ni Mang Nolan nang dahil sa bugbog. Si Sebastian naman ay hindi na rin alam ang gagawin dahil hindi na rin makatayo. At tapusin na kita ngayon, Nolan. At kapag wala ka na, magkakandaleche-leche na ang lahat na kasamahan mo. Dahil lahat naman sila ay nakadepende lang sa'yo. Huwag ka maging kampante. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng anting-anting ka. Huwag ka nang umasa sa anting-anting na yan. Hindi ka niya ililigtas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang umilaw ang suot-suot na kwintas ni Mang Nolan. Nanlalaki ang mga mata ni Erning nang makita yun. Hindi ito makapaniwala, habang si Mang Nolan naman ay tila nagkaroon ng panibagong lakas. Muli itong nakatayo. Nagpatunog pa ito ng mga daliri sa liig. Sinabi ko na nga ba tulog lang ang anting-anting ko kanina. Ngayong gising na ang diwa niya, ikaw naman ang matutulog ng habang buhay. Hindi ako patataig sa'yo! Napangiti na lamang si Sebastian na makita ang lolo niya na nagawa ulit sa bayan si Erning. Sa katunayan, mas nakalalamang na nga si Mang Nolan. Kitang-kitang nahihirapan na si Erning sa bawat atake na ginagawa ng matandang antingero. Wala yung ibang magawa kundi ang umilag na lamang. Ano? Iilag ka na lang ba talaga hanggang sa mamatay? Hindi na makapagsalita si Erning. Sugatan na ang katawan nito sa mga sandaling yun. At kahit na anong gawin itong pag-ilag, palagi na lang itong tinatamaan ni Mang Nolan. Hindi nang tagal, nakakuha na rin ng tamang pagkakataon si Mang Nolan para tapusin ang laban. Nang makita niyang tila nakaramdam na ng pagkahilo ang kalaban, nagmamadali itong lumapit at saka itinarak ang itak sa tiyan nito. Paghugot niya ng patalim, ay agad din naman niyang pinatamaan ng leeg ng aswang na si Erning. Sumirit agad ang dugo. Pero hindi pa rin nakontento si Mang Nolan. Nilapitan niya ulit yun at sinigurong hindi na yon mabubuhay. Gumulong na lamang ang ulo ng matandang aswang sa lapag. Nang masiguro ni Sebastian na tuluyan ng natalo ng kanyang lolo ang pinuno ng mga aswang. Lumuwag na rin ang kanyang paghinga. Lo, ang galing nyo. Magiging maayos na ang Noche Buena natin. Lo, paano yung ibang aswang? Huwag ka na mag-alala. Konektado ang buhay ng mga yun sa pinuno nila. Tingnan mo, wala ka nang naririnig na aswang, hindi ba? Kasi wala na si Erning. Mabuti naman po kung ganon. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako. Masakit lang ang balakang. Mang Nolan, Sebastian, anong nangyari? Pasensya na ha, tinulungan ko si Bekbek Hindi ako nakasunod kaagad. Ayun, nanalo na tayo sa laban. Napangiti na lamang ang tatlo ng gabing yon. Inanunsyo nila sa lahat ng mga tao na wala na ang aswang. Matapos namang makuha ang bangkay ni Sister Maya, nag-alay sila ng mataimtim na dasal para dito. Makalipas ang ilang oras, natuloy ang Noche Buena ng lahat na parabang walang nangyayari. Namayani ang kapayapaan. Namayani ang kabutihan sa mismong gabi kung kailan nila sasalubungin ang mga Kapaskuhan. Maligaya Kapaskuhan sa inyong tatlo. Kung wala kayo baka hindi rin natin nakamit ang kapayapaan. Maraming salamat sa inyo. Sa'yo, Bekbek, na kahit naduduwag ka sa mga aswang tinapangan mo pa rin. Sa'yo rin, Cardo, na talaga namang itinuloy mo ang nasimula ni Itay Buros.
At syempre, sa'yo rin, Sebastian, na kahit wala ka namang kaalam-alam dito, talagang naging matatag ka para proteksyonan ang mga taong mahalaga sa'yo. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Lo, kasi nagtiwala kayo sa amin. Hindi pa ba tayo kakain? Gutom na ako eh. Oo nga, nakakagutom yung laban ng kanina eh. Kumain na tayo. Total Dolce Buena na. Masayang pinagsaluhan ng apat ang mga nakahain sa hapagkainan. Malapad ang kanilang mga ngiti. Walang paglagyan ng kanilang ligaya at para kay Sebastian, yun na ang pinakamakahulugan na Pasko niya. Pagtapos ng Pasko, dumating naman ang bagong taon na mapayapa rin nilang sinalubong. Wala na ang mga aswang. Wala na ang mga salot na nagbabanta sa buhay ng sangkatauhan. Mula noon, naging maayos na ang kanilang pamumuhay. Balik na sa normal ang lahat. Sumasama na rin si Sebastian sa mga lakad ng lolo niya. Gusto niya kasing matutunan pa ang pasikot-sikot sa kung anuman ang trabaho nito. Dahil kasi sa nangyari, mas napagtanto niya na parte na ng kanyang pagkatao ang pagprotekta sa buhay ng iba. Wakas,